Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo habang nakikinig ka sa kwentong ito, may isang ina rin palang malapit sa'yo na matagal nang tahimik na nagtitiis. Pero hindi lang nagsasalita dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga taong mahal niya. Sa bayan ng San Aurelio, kilala noon si Severina Balagtas bilang babaeng hindi natitinag ng hirap. Hindi siya mayaman, hindi rin siya nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan, pero kung sipag at pagtitiis ang pag-uusapan, maraming tao sa kanilang lugar ang yumuyuko sa respeto kapag naririnig ang pangalan niya. Bata pa lang siya ay marunong na siyang manahi. Sa lumang makinang minana niya pa sa kanyang ina, nakabuo siya ng mga damit pangkasal, uniforme, kurtina, kumot at kung ano-ano pang pinagkakakitaan niya para maitawid ang araw-araw na buhay. Noong nabubuhay pa ang asawa niyang si Donato, simple lang ang pangarap nilang dalawa. Isang bahay na hindi tinutulo kapag umuulan, 3 anak na makakapagtapos sa pag-aaral at hapagkainan na kahit hindi puno ng mamahaling pagkain ay laging puno ng tawanan. Pero nang mamatay si Donato sa isang aksidente sa konstruksyon, gumuho ang kalahati ng mundo ni Severina. Iniuwi sa kanya ang asawa niyang nakabalot sa puting kumot, habang ang 3 nilang anak ay nakatayo sa gilid ng pinto. Si Gervasio, 10 taong gulang noon, si Isabel, 7 taon, at si Marcon, 4 na taon pa lang. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Severina sa tabi ng kabaong ng asawa, lumapit si Gervasio sa kanya at mahigpit na kumapit sa palda niya. "Ma," mahinang tanong ng bata, "paano na tayo?" Tumingin si Severina sa 3 anak niyang namumugto ang mga mata. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sisihin ang mundo. Pero sa halip, pinunasan niya ang luha ni Gervasio at sinabi, "Buhay pa ako anak, hanggat humihinga ang nanay ninyo, hindi kayo pababayaan." Mula noon, halos hindi na natulog ng mahimbing si Severina. Sa umaga, tumatanggap siya ng labada. Sa hapon, nananahi siya ng uniporme. Sa gabi, kahit nanginginig na ang daliri sa pagod, tinatapos pa rin niya ang mga tahi sa ilalim ng dilaw na ilaw ng maliit nilang sala. Minsan, habang natutulog ang mga anak, tahimik siyang naglalagay ng ointment sa namamaga niyang kamay. Kapag sumasakit ang likod niya, isinasandal lang niya ito saglit sa pader, tapos babalik ulit sa makina. Ibinenta niya ang munting alahas na bigay ni Donato noong kasal nila. Isinanla niya ang ilang pirasong lupa na minana niya sa magulang. May mga panahong kanin at asin lang ang kinakain niya, habang ang mga anak niya ay may baong itlog at tinapay sa eskwelahan. Kapag tinatanong siya ni Isabel kung bakit hindi siya kumakain, ngumingiti lang siya. "Busog pa ako anak, kumain ka na," sabi niya. Pero ang totoo, gutom siya. Lumipas ang maraming taon. Natupad naman ang ipinangako ni Severina. Si Gervasio ay nakapagtapos ng kursong may kinalaman sa finance at kalaunan ay naging bank manager. Si Isabel ay naging mahusay sa pakikipag-usap sa tao at nakapagtayo ng maliit na events business. Si Marcon, bagamat hindi kasing sipag ng mga kapatid, ay napag-aral din ni Severina hanggang kolehiyo, kahit ilang beses itong huminto at nagpalit ng kurso. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang anyo ng kanilang bahay. Ang dating simpleng bahay na pawid ang kusina at semento lang ang sahig ay naging maayos na tahanan na may mataas na gate, tiled floor, bagong sala set at malaking hapagkainan. Ngunit kahit gumanda ang bahay, parang unti-unti namang lumiit ang puwang ni Severina sa loob nito. Nang una, akala niya ay normal lang yon. Sabi niya sa sarili, lumalaki na ang kanyang anak, may sarili ng buhay, may kanya-kanya ng problema. Pero nang magsimulang sumakit ang tuhod niya, nang hindi na siya makalakad ng mabilis, nang kailangan na niyang humawak sa pader tuwing bababa sa hagdan, doon niya naramdaman na ang dating mainit na tahanan ay nagiging malamig na lugar pala para sa kanya. Si Gervasio ang unang dumalang asawa sa bahay. Si Celestina, elegante kung manamit, laging nakaayos ang buhok at sanay magsalita ng parang laging may kausap na mas mababa sa kanya.
Nang una, magalang ito kay Severina. Tinatawag pa siyang ma kapag may ibang tao. Pero kapag silang dalawa na lang sa kusina, nag-iiba ang tono nito. Ma, pakiusap lang po. Kung gagamit po kayo ng plato, hugasan nyo na agad. Ayoko po kasing makalat ang bahay. May mga bisita minsan si Gervasio. Napatingin si Severina sa plato niyang may kaunting kanin at tuyo. Huhugasan ko naman, iha. Pinapalamig ko lang saglit yung ulam kasi masakit sa kamay. Ngumiti si Celestina pero hindi umabot sa mata. Kaya nga po dapat siguro may sarili kayong gamit para hindi nahahalo sa gamit namin. Simula noon, may hiwalay ng tasa, plato, kutsara at tinidor si Severina. Hindi niya iyon kinuwento kahit kanino. Inilagay lang niya sa maliit na lalagyan ng mga gamit niya at itinago sa sulok ng kusina. Si Isabel naman ay madalas magdaos ng meeting sa bahay. May mga kliyente siyang ikakasal, may debut, may corporate event. Kapag may mga taong darating, bigla na lang kakatok si Isabel sa kwarto ng ina. "Ma, dito ka muna sa loob ha," sabi nito habang inaayos ang blazer niya sa salamin. "May client ako, baka kasi magulo ka sa sala." "Hindi naman ako lalabas anak," sagot ni Severina. "Hindi sa ganun ma. Siyempre kailangan professional tingnan ng bahay. Alam mo naman ang mga kliyente ngayon, mapanghusga." Napangiti ng mapait si Severina. Mapanghusga. Dati, iyon ang salitang ginamit niya para protektahan ang mga anak kapag may nangmamaliit sa kanila dahil mahirap sila. Ngayon, ang anak niya mismo ang tila nahihiya sa kanya. Si Marcon naman ang madalas magdala ng ingay at gulo. Wala itong permanenteng trabaho. Minsan nasa buy and sell, minsan networking, minsan online business na hindi nagtatagal. Kasama nito sa bahay ang kinakasamang si Trixia, babaeng mahilig sa mamahaling pabango at makukulay na kuko, pero bihirang tumulong sa gawaing bahay. "Ma," sabi ni Marcon isang gabi habang nakaupo si Severina sa gilid ng kama at nagbibilang ng natitirang pera mula sa pensyon niya. "Pahiram muna ng 3,000, may babayaran lang ako." Tumingala si Severina. "Anak, pambayad ko ito ng gamot. Sa susunod na linggo pa ulit ang dating ng pensyon." Napabuntong hininga si Marcon na parang siya pa ang naagrabyado. "Gamot na naman? Ma, ang dami-dami mo ng gamot. Hindi ba pwedeng bawasan mo muna? Emergency lang talaga." "Para saan ba?" "Basta ma, hindi mo na kailangan malaman lahat." Mula sa pintuan, sumabat si Trixia. "Hayaan mo na Marcon, baka akala ni mama waldasin mo lang. Matanda na kasi, masyado nang nag-aalala." Hindi na sumagot si Severina. Kinuha niya ang 1,000 piso sa sobre at iniabot sa anak. "Ito lang ang kaya ko." Tinanggap yun ni Marcon pero imbes na magpasalamat, napailing pa ito. "Sige na nga, kulang pero pagtiyagaan ko." Nang gabing iyon, hindi nakabili si Severina ng maintenance niya para sa puso. Sinabi niya na lang sa sarili na kaya pa niya. Lagi naman niyang sinasabi iyon kahit hindi na totoo. Sa kabilang bahay nakatira ang matandang kapitbahay nilang si Mang Erpino, dating kartero. Siya ang laging nakakakita kay Severina tuwing madaling araw, nakaupo sa maliit na bangko sa labas, hawak ang tasa ng maligamgam na tubig. "Vina," tawag nito isang umaga gamit ang palayaw ni Severina. "Kumain ka na ba?" Ngumiti si Severina. "Oo naman, Erpino." Tumingin ang matanda sa payat na braso niya. "Huwag mo akong lolokohin. Kartero ako dati. Sanay akong bumasa ng mukha ng taong may dinadalang mabigat." Napayuko si Severina. "Ayoko lang silang abalahin. Marami silang iniisip." "Anak mo sila," sagot ng Mang Erpino. "Hindi ka abala. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nakatayo ngayon." Napangiti si Severina pero mabilis ding nawala iyon. "Minsan, kapag matanda ka na, Erpino, kahit ikaw ang pundasyon, tingin nila sa'yo bitak na pader." May isa pang taong nakakakita sa tunay na kalagayan ni Severina, si Liora Manansala, nurse sa Barangay Health Center. Tuwing may check-up program, napapansin nitong mataas ang blood pressure ni Severina at madalas wala siyang kumpletong gamot. "Nay Severina," mahinang sabi ni Liora minsang sinukat ang presyon niya, "hindi po maganda ang resulta. Dapat regular ang gamot ninyo." "Umiinom naman ako kapag meron."
Kapag meron, napakunot no si Leora. Nay Severina, kailangan po tuloy-tuloy. Ngumiti si Severina para pagaanin ang usapan. Huwag kang mag-alala, matibay ako. Baka nga mauna pa kayong magsawa sa kakapaalala kaysa bumigay ang katawan ko. Pero hindi natawa si Leora. Nakita niya ang naninginig na kamay ni Severina at ang lumang bag nitong paulit-ulit ng tinahi. May problema po ba sa bahay? Saglit na natahimik ang matanda. Kapag tapos ay umiling. Wala, pagod lang siguro. Hindi na nagpumilit si Leora pero mula noon, paminsan-minsan ay nagdadala siya ng libreng sampol ng gamot. Hindi niya sinasabi sa ibang tao. Alam niyang may mga sugat na hindi madaling aminin, lalo na kapag ang may gawa ay sariling pamilya. Sa bahay, may isang pusong nananatiling malapit kay Severina, ang apo niyang si Nerissa, anak ni Isabel. 16 na taong gulang ito. Tahimik ngulit mapagmasdin. Kapag walang nakakakita, dinadalhan niya ang lola niya ng prutas. "Lola," bulong ni Nerissa isang hapon, "tinago ko po ito sa bag ko. Apple po. Kumain kayo ha." Binuksan niya ang maliit na baol sa ilalim ng kama. Doon nakatago ang ilang lumang liham, resibo ng matrikula, litrato ng mga anak noong bata pa sila at isang sobre mula kay Attorney Kael Andrada sa Maynila. Ilang linggo na niyang binabasa iyon ng paulit-ulit. May sinasabi roon tungkol sa lupang minana nila ni Donato, lupang matagal nang inakala ng lahat na walang halaga. Hindi pa niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng sulat, pero may kutob siyang may paparating na pagbabagong hindi inaasahan ng mga anak niya. Tinupi ni Severina ang ilang damit. Isinama niya ang rosaryo, gamot, lumang shawl ni Donato at ang sobreng galing sa abogado. Pagkatapos, humiga siya kahit hindi makatulog. Sa kabilang silid, naririnig niya pa rin ang mahihinang boses ng mga anak na nag-uusap tungkol sa kanya na parang isang lumang gamit na kailangang alisin. Kinabukasan, alam niyang may mangyayari. Ngunit sa gabing iyon, bago tuluyang pumikit, isang pangako ang binuo ni Severina sa sarili. Hindi na siya magmamakaawa para mahalin, hindi na siya makikiusap para kilalanin. Kung iiwan man siya ng sariling pamilya, dadalhin niya ang natitirang dignidad na buong buhay niyang pinrotektahan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pagod. Pagod na siyang maging ina sa mga anak na nakalimot maging anak. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, habang nakikinig tayo sa kwento ng ibang pamilya, doon natin mas napapansin ang mga tahimik na sakripisyo ng mga taong kasama natin sa bahay, lalo na ang mga magulang na matagal nang nasasaktan pero pinipiling manahimik. Hindi na nakatulog ng maayos si Severina Balagtas ng gabing iyon. Kahit nakapikit siya, paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang narinig mula sa sala. Home for the aged. Permanente. Wala na tayong peace dito. Parang bawat kataga ay pako na unti-unting ibinabaon sa dibdib niya. Hindi siya sanay matakot para sa sarili niya. Ilang dekada niyang hinarap ang hirap, gutom, utang, pangungutya at kalungkutan ng mamatay si Donato. Pero kakaiba ang sakit kapag ang mismong mga anak na ipinaglaban mo ang siya nang nagbibilang kung paano ka aalisin sa kanilang buhay. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Umupo siya sa gilid ng kama, dahan-dahang minasahe ang tuhod at tinitigan ang maliit na maletang inihanda niya. 3 bestida, isang lumang cardigan, ilang panyo, rosaryo, gamot na kulang-kulang at ang sobrang galing sa Attorney Kael Andrada. Inilagay niya iyon sa pinakaloob ng bag para hindi makita ng kahit sino. Sa labas ng kwarto, naririnig na niya ang mahinang kaluskos. Hindi karaniwan iyon. Madalas, siya ang unang gumigising sa bahay. Siya ang unang bumubukas ng bintana, nagpapakulo ng tubig at nagwawalis sa maliit na bahagi ng kusina na pinayayagan pa niyang dalawan. Pero ngayong umaga, iba ang kilos ng mga tao sa bahay.
Mabilis, tahimik, parang may operasyon na matagal nang pinagplanuhan. May kumatok. "Ma?" Boses iyon ni Gervasio, ngunit walang lambing. "Gising na ba kayo?" "Gising na," sagot ni Severina. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gervasio na nakasuot ng malinis na polo at pantalon. Sa likod niya ay si Celestina, hawak ang maliit na folder. Sumilip naman sa hallway si Isabel, halatang nagmamadali, habang si Marcon ay nakasandal sa dingding at nakatingin sa cellphone. Nandoon din si Trixia, nag-aayos ng kuko, tila sabik matapos ang lahat. "Kailangan nating umalis ng maaga," sabi ni Gervasio. Tumingin si Severina sa kanya. "Saan tayo pupunta, anak?" Nagkatinginan sina Gervasio at Celestina. Si Isabel ang sumagot. "Ma, napag-usapan na namin. Para rin ito sa inyo. May lugar na mas makakapagpahinga kayo roon. May mag-aalaga sa inyo roon." Hindi na magtanong si Severina. Alam na niya. Pero kahit alam niya na, masakit pa ring marinig sa mismong bibig ng anak. "Hindi ba ako pwedeng manatili dito? Hindi niya naman lahat ng tao." Napabuntong hinga si Celestina. "Ma, wag na nating gawing emosyonal. Hindi naman po kami pinababayaan. Mas professional po ang alaga doon." Professional, ulit ni Severina sa isip niya. Parang ang pagmamahal pala kapag naubos na sa sariling pamilya, kailangang palitan ng propesyon. Lumapit si Marcon at kinuha ang maleta. "Tara na, ma. Mas mabuti ng maaga para hindi traffic." Napatingin si Severina sa bunsong anak. Si Marcon, ang batang dating takot matulog kapag walang hawak ng kamay niya. Si Marcon na ilang beses niyang sinundo sa school dahil inaasar ng kaklase. Si Marcon na paulit-ulit niyang pinatawad sa mga pagkakamali. Ngayon, siya pa parang pinaka nagmamadali. Sa sala, nakatayo si Nerissa. Namumugto ang mata. Hawak niya ang strap ng bag niya, halatang pinilit lang payagang sumama. "Lola," bulmon siya habang lumalapit. "Sasama po ako." Mabilis na tinignan siya ni Isabel. "Nerissa, huwag kang gumawa ng eksena." "Hindi ako gumagawa ng eksena, ma," sagot ni Nerissa, nanginginig ang boses. "Gusto ko lang samahan si Lola." Hindi na nakialam si Severina. Hinawakan niya ang kamay ng apo, at sa unang pagkakataon buong umagang iyon, may kaunting init na dumampi sa puso niya. Tahimik ang biyahe. Sa harap nakaupo si Gervasio, nagmamaneho. Katabi niya si Celestina, hawak ang folder na may mga dokumento. Sa likod naman ay sina Severina, Nerissa, Isabel at Marcon. Sumunod sa ibang sasakyan si Trixia dahil ayaw raw niyang masikip. Habang umaandar ang sasakyan, tinitigan ni Severina ang mga lugar na dinaraanan nila. Ang palengke kung saan siya dating naglalako ng tinahing basahan. Ang lumang paaralan kung saan siya pumipila noon tuwing enrollment, tangan ang perang pinagdugtong-dugtong mula sa labada. Ang simbahan kung saan siya lumuluhod gabi-gabi para humingi ng lakas. Bawat kanto ay may alaala ng sakripisyo, bawat poste ay tila testigo sa kung paano niya binuo ang buhay ng mga anak. Naramdaman niyang pinisil ni Nerissa ang kamay niya. "Lola, babalikan kita," mahinang sabi ng apo. "Pangako." Ngumiti si Severina kahit mabigat ang dibdib. "Mag-aral kang mabuti, anak. Huwag mong pababayaan ang puso mo." "Lola naman," napaiyak si Nerissa. "Parang nagpapaalam kayo." "Hindi ako nagpapaalam," sabi ni Severina. "Tinuturuan lang kita na huwag maging katulad ng mga taong nakakalimot." Narinig iyon ni Isabel at napatingin sa kanila. "Ma, kung may pinaparinggangan kayo, sabihin niyo na lang ng diretsyo." Hindi sumagot si Severina. Wala na siyang lakas makipagtalo. Minsan, ang pinakamalalim na sagot ay katahimikan. Pagkaraan ng halos 1 oras, huminto sila sa harap ng isang malinis ngunit luma ng compound. May karatulang nakasabit sa gate. Tahanan ng Sampaguita, kalinga para sa nakakatanda. May mga tanim na gumamela sa gilid, may maliit na groto sa bakuran at ilang matatandang nakaupo sa lilim ng puno ng nara. Hindi pangit ang lugar.
hindi rin mukhang pabaya. Ngulit para kay Severina, kahit gaano iyon kalinis, malinaw ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi siya dinala roon para mahalin. Dinala siya roon para mawala sa bahay. Lumabas ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng simpleng puting blouse at paldang abuhin. Siya si Sister Maravilla, ang tagapamahala ng tahanan. Hindi siya madre, pero dahil sa dating trabaho niya sa isang Catholic school at sa malasakit niya sa mga matatanda, nakasanayan na ng lahat na tawagin siyang sister. "Magandang umaga po," bati niya, may mahinang ngiti. "Kayo po ba ang pamilya ni Ginang Severina?" "Opo, ako ang anak niyang panganay." Lumapit si Sister Maravilla kay Severina at hindi sa mga anak tumingin. "Magandang umaga po, Ginang Severina. Ako si Maravilla. Dito po muna kayo magpapahinga." Napansin ni Severina ang salitang muna. Kahit hindi siya sigurado kung totoo iyon, pinili niyang panghawakan saglit. Tumanggo siya. Sa maliit na opisina, inilatag ang mga papeles. Ipinaliwanag ni Sister Maravilla ang schedule, gamot, pagkain, check-up at visiting hours. "Gaano po kadalas bibisita ang pamilya?" tanong niya habang hawak ang ballpen. Nagkaroon ng katahimikan. Si Celestina ang unang umimik. "Dependa po sa schedule. Busy po kasi kaming lahat." "Pero may regular contact person naman po?" tanong muli ni Sister Maravilla. "Ako na," sabi ni Gervasio. "Pero kung hindi ako matawagan, si Isabel." Hindi tumingin si Isabel. Abala siya sa pag-check ng message sa cellphone. Napansin iyon ni Sister Maravilla pero hindi siya nagsalita. Sanay na siya sa ganitong eksena. Sa tagal niya sa tahanan ng Sampaguita, natutunan niyang may iba't ibang paraan ng pag-iiwan. May umiiyak, may nangakong babalik, may nahihiya, at may kagaya ng mga anak ni Severina. Maayos man manamit, maayos magsalita, pero walang bigat ang mga mata. Pagkatapos pumirma ni Gervasio, inihatid si Severina sa maliit na kwarto. May 2 kama roon, isang aparador at bintanang tanaw ang bakuran. Malinis ang kumot, may maliit na mesa sa gilid. Sa kabilang kama ay nakaupo ang isang matandang babae na may mahabang pilag na buhok. "Ako si Nay Orlina," mahinang bati nito. "Bago ka rin ba?" "Oo," sagot ni Severina. Ngumiti si Nay Orlina, malungkot pero magaan. "Sa una, mabigat. Pero dito kahit paano, may makikinig." Hindi alam ni Severina kung matutuwa o lalo pang masasaktan sa sinabi nito. Paglabas nila sa kwarto, nagpaalam na sina Gervasio. Mabilis, parang may hinahabol. "Ma, aalis na kami. Magpabait kayo rito." Magpabait. Parang bata. Parang siya pa ang problema. Lumapit si Isabel at humikin sa hangin malapit sa pisngi ng ina. "Ma, tatawag ako kapag may time." Si Celestina naman ay ngumiti ng peke. "Mas makakapaghinga kayo rito. Hindi na kayo mahihirapan." Si Marcon naman ay nasa labas na, hawak ang kusi ng kotse. "Tara na!" tawag niya. Biglang naalala ni Severina ang rosaryo ni Donato na naiwan sa upuan ng sasakyan. "Sandali," sabi niya. "May naiwan akong rosaryo." Dahan-dahan siyang lumakad sa labas. Sinundan siya ni Nerissa. "Lola, ako nakukuha," sabi ng apo. Pero nauna nang makalapit si Severina sa kotse. Nakita niya ang rosaryo sa sahig. Yumuko siya ng dahan-dahan, hirap sa tuhod. Nang makita iyon ni Marcon, napairap siya. "Ma naman, ang tagal," sabi nito. "Rosaryo lang yan." Tumayo si Severina, hawak ang rosaryo. "Bigay ito ng tatay ninyo." Doon na tila napikon si Marcon. Marahil dahil sa init, marahil dahil sa sariling guilt na ayaw niyang harapin. Tumingin siya sa ina at sa harap ng gate, sa harap ni Sister Maravilla, Nerissa at ilang residenteng nakatanaw, binitiwan niya ang mga salitang hindi na mabubura kailanman. "Huwag ka na magpabigat sa pamilya namin." Parang tumigil ang hangin. Napatakip nung bibig si Nerissa. "Tito Marcon,
Anong Tito Marcon? Sagot niya. Totoo naman, ilang taon na tayong hirap dahil sa kanya. Lahat na lang kailangang isipin. Gamot, pagkain, bantay, drama, pagod na kami. Marcon, saway ni Gervasio, pero mahina lang. Hindi sapat para ipagtanggol ang ina. Si Isabel ay umiwas ng tingin. Si Celestina ay kunwaring may inaayos sa folder. Walang yumakap kay Severina. Walang nagsabing mali iyon. Walang humingi ng tawad. Sa loob ni Severina, may huling piraso ng pag-asang nabasag. Ngulit hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya lumuhod. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang rosaryo at tumingin kay Marcon. "Ganun ba, anak?" Mahinang tanong niya. Hindi nakasagot si Marcon. Sumakay ito sa sasakyan. Lumapit si Nerissa, humahagulgol. "Lola, sorry. Sorry po." Hinaplos ni Severina ang pingsi ng apo. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad, anak." "Babalik ako. Pangako!" "Alam ko, anak. Ikaw ang liwanag na naiwan sa bahay na iyon." Pinaandar ni Gervasio ang sasakyan. Habang papalayo ito, nakatayo si Severina sa gate ng tahanan ng Sampaguita. Hawak ang maliit na bag at rosaryo. Pinanood niya ang sasakyang unti-unting nawala sa kanto. Sa bawat pulgadang layo nito, hindi lang mga anak ang nawawala sa paningin niya, pati ang dating Severina na handang patawarin ng lahat kahit paulit-ulit ng sinasaktan. Inalayayan siya ni Sister Maravilla pabalik sa loob. "Ginang Severina," mahinang sabi nito, "hindi ko po alam ang buong kwento ninyo, pero dito hindi kayo pabigat." Doon unang tumulo ang luha ni Severina. Hindi malakas, hindi humahagulgol. Tahimik lang gaya ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Sa tanghalian, nakilala niya ang iba pang residente. Si Lolo Quirante, dating musikero na mahilig tumugtog ng lumang gitara kahit pasmado na ang kamay. Si Aling Bemilda, dating kusinera sa barko na mahilig magkwento tungkol sa mga bansang napagdaanan niya. Si Nay Orlina, na araw-araw pa ring nag-aayos ng buhok dahil umaasang dadalaw ang anak na 10 taon nang hindi nagpapakita. At si Mang Telesporo, dating karpintero na tahimik lang pero laging nagkukumpuni ng sirang upuan sa pasilidad. Hindi man pamilya ang mga taong iyon, may init sa paraan nilang pakikitungo. Kapag may ubo si Nay Orlina, may kukuha ng tubig. Kapag nahulog ang kutsara ni Lolo Quirante, may dadampot. Kapag may bagong dating gaya ni Severina, may ngingiti kahit hindi alam ang buong pinagdaanan. Pagdating ng hapon, dumating si Liora Manansala. Hingal ito, may dalang paper bag ng gamot at prutas. "Nay Severina!" tawag niya. Nagulat si Severina. "Liora, paano mo nalaman?" "Si Mang Jerpino po. Nakita raw kayong umalis kanina. Tinanong niya ang driver ng tricycle na nakasunod sa inyo. Nag-alala siya." Napaupo si Liora sa tabi niya at hinaplos ang kamay niyang may benda pa galing sa sugat kagabi. "Bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" Gumiting malungkot si Severina. "Ano ang sasabihin ko, anak? Na ang mga anak kong pinalaki ko gusto na akong ipamigay sa ibang tao." Napuno ng luha ang mata ni Liora. "Hindi po kayo bagay itapon kahit saan. Pero itinapon na nila ako. At ang pinakamasakit, parang gumaan pa ang loob nila nang umalis sila." Inabot ni Liora ang paper bag. "May gamot po kayo rito at may tumawag po pala sa health center kanina. Hinahanap kayo." "Sino?" "Attorney Cale Andrada raw po. Ilang beses daw po siyang tumatawag sa bahay ninyo pero walang maayos na sumasagot. Sabi niya mahalaga raw." Biglang kumabog ang dibdib ni Severina. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Liora.
Nanginginig ang daliri niyang pinindot ang numerong nakasulat sa maliit na papel. Ilang ring lang, may tumawag na. "Ginang Severina!" Boses ng lalaki sa kabilang linya. "Salamat po at nakausap ko kayo sa wakas. Ako po si Cale Andrada." "Attorney Cale," mahinang sabi ni Severina. "Pasensya na, maraming nangyari." "Alam ko po ang ilan. May ipinadala akong tao sa bahay ninyo kanina, pero sinabi raw ng isang babae doon na wala na kayo sa puder nila." Napapikit si Severina. Wala na sa puder nila. Para bang isa siyang bagay na nailipat na. Nagpatuloy ang abogado. "Ginang Severina, kailangan ko po kayong makausap ng personal. Tungkol ito sa lupang naiwan sa pangalan ninyo at ng yumaong asawa ninyong si Donato. Mas malaki po ang halaga nito kaysa sa inaakala ninyo." "Lupa?" bulong niya. "Akala ko wala nang halaga iyon." "Dati po, pero hindi na ngayon. Kasama po iyon sa malaking development project. May compensation, may pending claim at may legal rights kayong kailangang pirmahan. Hindi ko po ito pwedeng idetalye lahat sa telepono, pero bukas po sana, kung kaya ninyo, susunduin ko kayo." Napahawak si Severina sa rosaryo. "Susunduin?" "Opo. At huwag po kayong mag-alala sa gastos. Matagal ko na po kayong hinahanap, Ginang Severina. Ang totoo po, may personal din akong dahilan kung bakit gusto kong maayos ito." "Ano iyon?" Napapikit si Severina. Wala na sa poder nila. Para bang isa siyang bagay na nailipat na. Nagpatuloy ang abogado. "Ginang Severina, kailangan ko po kayong makausap ng personal. Tungkol ito sa lupang naiwan sa pangalan ninyo at ng yumaong asawa ninyong si Donato. Mas malaki po ang halaga nito kaysa sa inaakala ninyo." "Lupa?" bulong niya. "Akala ko wala nang halaga iyon." "Dati po, pero hindi na ngayon. Kasama po iyon sa malaking development project. May compensation, may pending claim, at may legal rights kayong kailangang pirmahan. Hindi ko po pwedeng idetalye lahat sa telepono, pero bukas po sana, kung kaya ninyo, susunduin ko kayo." Napahawak si Severina sa rosaryo. "Susunduin?" "Opo, at huwag po kayong mag-alala sa gastos. Matagal ko na po kayong hinahanap, Ginang Severina. Ang totoo po, may personal din akong dahilan kung bakit gusto kong maayos ito." "Ano iyon?" Saglit na natahimik si Attorney Cale. "Ang nanay ko po, si Amparo Andrada, dating labandera sa San Aurelio. Noong bata ako, kayo po ang nanahi ng libre kong uniforme at nagbigay ng pamasahe para makapasok ako sa high school. Hindi niyo siguro naaalala, pero ako po, hindi ko nakalimutan." Nanlaki ang mata ni Severina. Malabo na ang alaala, pero unti-unti niyang naaalala ang payat na batang lalaking laging nakatayo sa labas ng patahian niya. Bit-bit ang sirang bag habang ang ina nito ay nahihiyang humingi ng tulong. "Kael?" bulong niya. "Ikaw iyong batang may punit na sapatos." Tumawa ng mahina ang abogado sa kabilang linya. "Opo, at dahil sa inyo, hindi ako tumigil sa pag-aaral." Hindi na napigilan ni Severina ang luha. Buong araw siyang itinapon ng sariling mga anak, ngunit sa dulo ng araw, may isang batang minsan niyang tinulungan ang bumalik bilang abogado para tulungan siya. "Bukas po," sabi ni Attorney Cale, "may sasakyan akong ipapadala. Kailangan kayong pumunta sa opisina. Pagkatapos po noon, may karapatan kayong malaman ang buong katotohanan." Tumingin si Severina sa bakuran ng tahanan ng Sampaguita. Naroon si Lolo Quirante, marahang tinutugtog ang gitara. Si Aling Bemilda ay namimigay ng mainit na salabat. Si Sister Maravilla ay inaayos ang kumot ni Nay Orlina. Sa lugar na dapat sana'y simbolo ng pagtatapon sa kanya, may kakaibang pintong bumubukas. Pagbaba niya ng tawag, tinanong ni Leora, "Nay, ayos lang po kayo?" Matagal bago sumagot si Severina. Pinunasan niya ang luha, inayos ang rosaryo sa palad at tumingin sa malayong gate kung saan siya iniwan kaninang umaga. "Leora," sabi niya,
Mahina ngulit buo ang tinig. Bukas, kailangan kong bumalik. Sa bahay po? Tumanggo si Severina. Oo, pero hindi na bilang ina na nagmamakaawa. Babalik ako para kunin ang respeto na matagal nilang ipinagkait. Kinagabihan, habang ang ibang residente ay unti-unti nang natutulog, nanatiling gising si Severina. Hindi na dahil sa takot, hindi na dahil sa sakit, kundi sa kakaibang liwanag na unti-unting bumabalik sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon matapos siyang sabihang pabigat, naisip niyang baka hindi pala siya pabigat. Baka siya pala ang pundasyon na matagal nilang tinuntunan. At kinabukasan, malalaman ng mga anak niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanila noong pinili nilang iwanan siya sa gate. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, may mga taong akala nila tapos na ang kwento ng isang matanda kapag iniwan siya sa isang sulok. Pero may mga buhay na kahit ilang beses itulak pababa, bumabangon hindi para maghantigan, kundi para ipakita na ang dignidad ay hindi nawawala sa edad, sa luha, o sa pangmamaliit ng sariling pamilya. Kinaumadahan, mas maaga pang nagising si Severina Balagtas kaysa sa tunog ng kampanilya ng tahanan ng Sampaguita. Nakaupo si Severina sa gilid ng maliit na kama, hawak ang rosaryo ni Donato, habang ang unang liwanag ng araw ay dahan-dahang bumabalik sa bintana. Sa kabilang kama, mahimbing pang natutulog si Nay Orlina. Ngumit sa mukha nito ay bakas na sanay niyang paghihintay sa mga anak na hindi dumarating. Hindi nakatulog ng mahimbing si Severina. Hindi dahil sa ingay. Tahimik ang tahanan. Hindi rin dahil sa lamig. Maayos ang kumot na ibinigay ni Sister Maravilla. Ang dahilan ay ang tawag ni Attorney Kael Andrada na parang kinutok sa nakasarang pinto ng kanyang nakaraan. Ang lupang akala ng mga anak niya ay walang silbi, ang lupang minsang iningatan ni Donato sa lumang sobre, ang lupang hindi niya ipinagmalaki kahit kailan, iyon pala ang maaaring magpabago sa lahat. Ngumit habang inaayos niya ang bestidang susutin, hindi pera ang una niyang naisip. Ang unang bumalik sa isip niya ay ang mukha ni Marcon sa gate nang sabihin niyang, "Huwag ka nang magpabigat sa pamilya namin." Sumakit ang dibdib niya, pero hindi na gaya kahapon. Noong una, parang tinadyakan ng puso niya. Ngayon, ang sakit ay naging paalala. Hindi para magalit, kundi para hindi na muling yumuko sa harap ng kawalang respeto. May kumatok sa pinto. Ginang Severina, mahinang tawag ni Sister Maravilla. Gising na po ba kayo? Oo, Sister. Pasok ka. Pumasok si Sister Maravilla na may dalang maliit na tray, mainit na tsaa, pandesal, at gamot. Kasunod niya si Aling Bimilda, hawak ang isang maliit na kahon. Nako, dapat busog ka bago ka humarap sa kahit sinong abogado, sabi ni Aling Bimilda. Kapag gutom ang tiyan, naninginig ang tuhod. Kapag busog, kahit mayaman ang kausap mo, kaya mong tumingin ng diretso. Napangiti si Severina. Maraming salamat, Bimilda. Hindi ito libre, biro mong matanda. Kapag yumaman ka, ipagluto mo kami ng pansit. Kapag yumaman ako, mahinang sagot ni Severina, hindi lang pansit ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nila alam kung biro yun o pangako, pero nakita ni Sister Maravilla sa mata ni Severina na may nagbago. Ang babaeng kahapon ay iniwang tila pinilas na papel sa gate. Ngayon ay tahimik pa rin, ngunit may bigat na ang pagtatahimik. Hindi na ito katahimikan ng pagkatalo. Katahimikan na ito ng taong may dalang desisyon. Maya-maya, dumating si Leora Manansala. May bitbit siyang bagong panyo at maliit na pouch ng gamot. Nay Severina, sasamahan ko po kayo hanggang gate. Sinabi ni Attorney Kael na may susundo raw po sa inyo. Hindi ka ba may duty? Tanong ni Severina. May duty po, pero mas importante po muna na makita kong maayos kayong makakaalis. Lumabas sila sa bakuran. Naroon si Lolo Kirante, nakaupo sa ilalim ng puno ng nara, hawak ang lumang gitara. Nang makita niya si Severina, marahan siyang tumugtog ng lumang kundiman. Aba, may pamusika pa, sabi ni Severina. Para sa swerte,
At para maalala mo, Naivina, na ang taong itinapon ay hindi basura. Minsan, siya pa ang kayamanan na hindi nakilala ng nagtapon. Natigilan si Severina sa sinabi nito. Naivina. Matagal na mula nang may tumawag sa kanya ng may lambing. Hindi pa man lumagpas ang ilang minuto, huminto sa tapat ng gate ang isang itim na limusin. Makintab ito, mahaba at napakalinis na parang hindi bagay sa simpleng kalsada ng tahanan ng Sampaguita. Napatingin ng ilang residente, si Mang Telesporo ay muntik pang mabitawan ng hawak na martilyo. Nako, bulong ni Aling Bimilda, mukhang hindi lang pansit ang maipapakain mo sa amin. Bumaba mula sa limusin ang isang lalaking nasa edad kwenta. Maayos ang suot na barong, may salaming malinaw at mukha ng taong sanay sa korte ngunit hindi nawalan ng kababaang loob. Siya si Attorney Cale Andrada. Lumapit siya kay Severina, yumuko ng bahagya at magalang na kinuha ang kamay nito. Ginang Severina, matagal ko na pong gustong gawin ito. Nagulat si Severina nang magmano sa kanya ang abogado. Attorney, huwag naman. Abogado ka na ngayon. Dahil po sa mga taong katulad ninyo, kung hindi ninyo ako pinatahi ng uniforme noon, baka hindi ako nakapasok sa eskwela ng hindi pinagtatawanan. Kung hindi ninyo ako binigyan ng pamasahe, baka tumigil ako. Kaya hayaan niyo po akong bumawi kahit kaunti. Napaluha si Leora sa tabi. Si Sister Maravilla naman ay tahimik na numiti. Bago sumakay, lumingon si Severina sa mga residente ng tahanan ng Sampaguita. Babalik ako, sabi niya. Dapat lang, sagot ni Nay Orlina mula sa bintana. May kwento ka pang ikukwento sa amin mamaya. Sumakay si Severina sa limusin. Habang umaandar ang sasakyan, napansin niyang malambot ang upuan, malamig ang hangin at tahimik ang loob. Pero ang puso niya ay maingay sa ilalala. Kahapon lang, nasa sasakyan ng sariling anak, nakasiksik sa likod, itinatawid papunta sa lugar na pag-iiwanan siya kanya. Ngayon, nasa limusin siya, hindi dahil sa yabang, kundi dahil may isang taong mula sa nakaraan ang kinilala ang kabutihang ginawa niya. Kinakabahan po ba kayo? Tanong ni Attorney Cale. Oo, tapat na sagot ni Severina. Pero hindi na ako takot kahapon. Tama po yan. Attorney, sabihin mo sa akin ng malinaw, ano ba talaga ang tungkol sa lupa? Binuksan ni Cale ang folder. Ang lupang naiwan sa pangalan ninyo at ni Ginoong Donato ay nasa tabi ng dating provincial road. Noong panahon ninyo, halos walang halaga dahil liblib, pero ngayon, bahagi na iyon ng bagong development zone. May malaking kumpanya na magtatayo ng medical complex, transport terminal at commercial strip. Hindi lang bibilhin ng lupa, Ginang Severina. May naiwang legal clause noon sa lumang kusunduan ng pamilya ninyo na nagbibigay sa inyo ng bahagi sa development kapag ginamit ang lupa sa commercial expansion. Hindi agad nakaimik si Severina. Magkano ang pinag-uusapan natin? Tumingin si Kael sa kanya. Malaki po. Sapat para hindi na kayo kailanman umasa sa kahit sinong anak. Sapat para mabawi ang bahay ninyo, maprotektahan ang sarili ninyo, at kung gugustuhin ninyo, tumulong sa marami. Napahawak si Severina sa dibdib. Diyos ko! May kailangan lang tayong pirmahan at ayusin, pero malinaw po ang dokumento. Kayo ang legal heir at co-owner. Hindi po ito alam ng mga anak ninyo? Umiling si Severina. Akala nila wala nang kwenta ang lumang lupa ngayon. Ni minsan hindi sila nagtanong. Ang gusto lang nilang malaman ay kung magkano ang pension ko, kung kanino nakapanganak. Tumingin si Cale sa kanya. Malaki po. Sapat para hindi na kayo kailanmang umasa sa kahit sinong anak. Sapat para mabawi ang bahay ninyo, maprotektahan ang sarili ninyo, at kung gugustuhin ninyo, tumulong sa marami. Napahawak si Severina sa dibdib. Diyos ko. May kailangan lang tayong pirmahan at ayusin, pero malinaw po ang dokumento. Kayo ang legal heir at co-owner. Hindi po ito alam ng mga anak ninyo. Umiling si Severina. Akala nila wala nang kwenta ang lumang lupang iyon. Ni minsan hindi sila nagtanong. Ang gusto lang nilang malaman ay kung magkano ang pension ko, kung kanino nakapangalan ng bahay, at kung kailan ako titigil maging abala sa kanila. Napakuyom ang panga ni Cale, ngunit pinanatili niya ang propesyonal na tono. Pagkatapos po ng meeting, may isa pa tayong kailangang gawin. Ano iyon?
Pupunta tayo sa bahay ninyo. Kailangan ninyong kunin ang ilang dokumento at ipaalam sa kanila ang legal boundaries. Hindi para makipag-away, para hindi na nila kayo magamit. Tumahimik si Severina. Ang bahay. Ang tahanang siya ang nagpatayo, siya ang naglinis, siya ang nagbayad ng unang sako ng semento, siya ang nagdasal sa bawat haligi. Kahapon, inilabas siya roon parang wala siyang karapatan. Ngayon, babalik siya. Pagdating nila sa opisina ng kumpanya sa Maynila, sinalubong sila ng dalawang kinatawan. Si Director Maximo Larrazabal, isang seryosong lalaking may uba na sa sentido, at si Miss Elara Vintal, head ng Community Relations. Magalang silang yumuko kay Severina. Hindi siya sanay sa ganoong pagtrato. Sa bahay niya, minsan hindi man lang siya kinakausap ng nakatingin sa mata. Ginang balagtas, sabi ni Director Maximo. Matagal na po naming gustong maayos ito. Humihingi kami ng paumanhin kung natagalan ng proseso. Hindi ninyo kasalanan, sagot ni Severina. Minsan talaga, ang mga bagay na matagal na nakabaon, kailangan lang ng tamang panahon para lumabas. Ilang oras silang nag-usap. Ipinaliwanag ang halaga, ang shares, ang compensation at ang proteksyong legal. Mabagal magbasa si Severina, pero hindi siya nagpanggap na nauunawaan agad ang lahat. Pinapaliwanag niya kay Attorney Cale ang bawat pahina. Hindi siya nahiyang magtanong. Sa bawat pirma niya, pakiramdam niya ay hindi lamang papel ang nilalagdaan niya, kung hindi ang bagong yugto ng buhay niya. Pagkatapos ng meeting, tinanong siya ni Miss Elara, "May nais po ba kayong unang gawin kapag na-release ang unang bahagi ng pondo?" Hindi nagdalawang isip si Severina. "May tahanan po ng matatanda sa San Aurelio, tahanang Sampaguita. Gusto kong ipaalyos iyon. Gusto kong magkaroon ng maayos na klinika, sapat na gamot, magandang kusina, at mga kama na hindi masakit sa likod." Nagulat si Director Maximo. "Para po sa inyo sana ang unang bahagi." "Para sa akin iyon," sagot ni Severina. "Dahil kahapon, noong wala akong sariling pamilyang sumalo sa akin, sila ang nagpapaalala na tao pa rin ako." Nang tanghali na, muling sumakay si Severina sa limousine. Ngulit ngayon, kasama na nila si Attorney Cale, isang assistant na may dalang dokumento, at si Miss Elara bilang saksi sa ilang usaping may kinalaman sa bahay at community foundation. Pinili ni Severina na dumaan muna sa tahanan ng matatanda sa San Aurelio, tahanang Sampaguita, upang isama si Sister Maravilla. Ayaw niyang ang kwento ng pag-iwan sa kanya ay magmukhang imbento kapag kinokompronta niya ang mga anak. "Sisiguraduhin kong hindi ako magsasalita ng masama. Kung kailangan ng katotohanan, sasabihin ko. Katotohanan lang ang kailangan ko. Hindi na ako naghahanap ng awa." Habang papalapit sila sa kanilang subdivision, kumabog ang dibdib ni Severina. Hindi niya maikakaila, may kirot pa rin. Sa bawat kalsadang pamilyar, bumabalik ang lumang Severina. Iyong inang naglalakad sa ulan para sunduin ang anak. Isang babaeng nagbibilang ng barya para sa tuition, isang asawang nangakong hindi pababayaan ang pamilyang iniwan ni Donato. Ngulit nang makita niya ang gate ng kanilang bahay, huminga siya ng malalim. Sa loob ng bahay, kasalukuyang may meeting si Isabel. Naroon si Madam Odelia Rivas at dalawang assistant nito. Sa sala, nakalatag ang design board ng planong gawing showroom ang dating kwarto ni Severina. May palarawan ng modernong receiving area, may bagong pintura, may display shelf. Sa gitna ng board nakasulat, "Balagtas Home Event Studio." "Dito dating kwarto ng mother ko, pero hindi na ginagamit. Sayang ang space," paliwanag ni Isabel kay Madam Odelia. Sa kusina naman si Celestina ay kausap ang interior designer sa telepono. "Yes, tanggalin lahat ng lumang gamit. Ayoko ng antique look. Gusto ko clean, elegant, sosyal." Si Marcon naman ay nasa kwarto ni Severina, pilit binubuksan ng lumang baul. Hawak niya ang screwdriver. Nasa likod niya si Trixia, naiinip. "Bilisan mo, baka may titulo diyan o alahas." "Sandali nga," inis na sagot ni Marcon. "Ang tibay ng lock." Si Herbacio naman ay nasa dining area, hawak ang kape, at mukhang mas magaan ang buhay sa unang umaga na wala ang ina. Akala niya natapos na ang problema. Hanggang sa huminto ang limousine sa tapat ng bahay. Unang napansin iyon ni Mang Erpino na nagdidilig ng halaman sa kabilang bahay. Natigilan siya, pinunasan ng salamin,
At nang bumukas ang pinto ng limusin, halos mabitawan niya ang hose. "Bina?" bulong niya. "Diyos ko si Bina!" Si Herbacio naman ay nasa dining area, hawak ang kape at mukhang mas magaan ang buhay sa unang umaga na wala ang ina. Akala niya natapos na ang problema hanggang sa huminto ang limusin sa tapat ng bahay. Unang napansin iyon ni Mang Erpino na nagdidilig ng halaman sa kabilang bahay. Natigilan siya, pinunasan ng salamin, at nang bumukas ang pinto ng limusin, halos mabitawan niya ang hose. "Vina?" bulong niya. "Diyos ko, si Vina." Naglabasan ng ilang kapitbahay. Napatigil ang mga tricycle sa kanto. Bumaba mula sa limusin si Atty. Kael. Pagkatapos ay inalalayan niya si Severina. Simple pa rin ang suot nito, ngunit tuwid ang tindig. Hawak niya ang rosaryo ni Donato, pero hindi na nanginginig ang kamay. Lumabas si Herbacio nang marinig ang ingay. Napatigil siya sa pintuan. "Ma?" Sumunod si Isabel. Inis na sana dahil naistorbo ang meeting, ngunit nanlaki ang mata nang makita ang sasakyan. Si Celestina ay napasunod din, hawak pa ang cellphone. Si Marcon ay lumabas mula sa kwarto, may hawak pang screwdriver. Nang makita niya ang ina, namutla siya. "Ano ito?" tanong ni Herbacio, pilit pinakalma ang boses. "Bakit kayo nandito? Sino ang mga kasama ninyo?" Hindi agad sumagot si Severina. Tumingin siya muna sa bahay, sa pinto, sa bintana, sa pasilyong ilang dekada niyang nilinis, sa dingding na minsan niyang sinandalan habang umiiyak sa pagod, sa bahay na ginawa niyang tahanan, ngunit ginawa nilang sukatan ng pakinabang. Lumapit si Celestina na may peking ngiti. "Ma, sana nagsabi kayo. Susunduin naman namin kayo kung gusto niyong bumisita." Umatras ng bahagya si Severina bago pa mahawakan ni Celestina ang braso niya. "Hindi ako bumisita, Celestina." Napalunok si Isabel. "Ma, may client ako. Baka pwedeng mamaya na ito." Tumingin si Madam Odelia mula sa sala, halatang nagtataka. "Isabel, siya ba ang mother mo?" Hindi nakasagot si Isabel. Lumapit si Nerissa mula sa hagdan. Nang makita ang lola, tumakbo siya pababa. "Lola!" Yinakap niya si Severina ng mahigpit. Sa yakap na iyon, sandaling lumambot ang mukha ng matanda. "Sinabi ko pong babalik ako sa inyo," iyak ni Nerissa. "Alam ko, anak. At ako rin, bumalik." Tumikhim si Herbacio. "Ma, ano ba talaga ang nangyayari?" Lumapit si Atty. Kael. "Ako si Atty. Kael Andrada, legal counsel ni Ginang Severina Balagtas." "Legal counsel?" ulit ni Herbacio. "Para saan?" "Para sa ari-arian niya at para sa proteksyon niya mula sa anumang uri ng pang-aabuso, financial man o emosyonal." Umigting ang mukha ni Celestina. "Abus? Grabe naman ang term ninyo. Pamilya kami." Doon nagsalita si Sister Maravilla na tahimik na nakatayo sa tabi. "Kahapon, iniwan ninyo siya sa tahanan ng Sampaguita. Narinig ko ang sinabi ng isa sa inyo sa gate." Napatingin ang lahat kay Marcon. Namula ito. "Nadala lang ako." Tinignan siya ni Severina. Hindi galit ang mga mata niya, pero mas mabigat iyon kaysa sigaw. "Nadala ka ba, Marcon? O ngayon mo lang naririnig mula sa ibang tao ang bigat ng sinabi mo?" Hindi nakasagot si Marcon. Sunubukan ni Isabel na numiti sa mga bisita. "Madam, this is a private family matter. Madam Odelia, pasensya na po." Umangat ang hangga ni Madam Odelia. "No, Isabel. I think I need to hear this." Huminga ng malalim si Severina. Pagkatapos, tinignan niya ang tatlong anak, sina Herbacio, Isabel at Marcon. Tatlong batang minsan niyang sinuklay, pinakain, ipinagdasal at itinawid sa gutom. Tatlong taong ngayon ay nakatayo sa harap niya, hindi bilang mga anak na nag-aalala, kundi bilang mga taong natatakot sa maaaring mawala sa kanila. "Bakit ka bumalik, ma?" tanong ni Marcon. Mahina na ngayon ang boses. Tumuwid si Severina. "Dahil may nakalimutan kayong lahat." "Ano?" tanong ni Herbacio. Hindi sumigaw si Severina. Hindi niya kailangan sumigaw.
Sa harap ng mga kapitbahay, ng abogado, ng bisita, ng apo niyang umiiyak at ng mga anak niyang unti-unting namumutla, binitawan niya ang 3 salitang matagal na nilang binaon sa limot. Akin ang bahay. Parang biglang nabasag ang hangin. Napaatras si Celestina. Ano? Inilabas ni Atty. Kael ang kopya ng titulo mula sa folder. Ang property na ito ay nakapangalan pa rin kay Ginang Severina Balagtas. Walang transfer, walang deed of sale, walang authority ang sino man dito na baguhin, isangla, ibenta o gamitin ang bahay nang walang pahintulot niya. Nabitawan ni Marco ng screwdriver. Tumunog ito sa sahig. Ma, lambot ni Garbasyo. Hindi naman namin sinasabing hindi sa inyo. Ang amin lang... Ang inyo lang, putol ni Severina. Akala nyo wala na akong alam. Akala nyo kapag mahina na ang tuhod ko, mahina na rin ang isip ko. Akala nyo kapag tahimik ako, pumapayag ako. Ma, hindi ganun, sabi ni Isabel. Luhanha na hindi malaman kung dahil sa hiya o takot. Misunderstanding lang. Tumingin si Severina sa design board sa sala. Nakita niya ang planong gawing showroom ang kwarto niya. Misunderstanding ba ang tanggalin ang gamit ko habang buhay pa ako? Misunderstanding ba ang itago ako sa likod kapag may bisita? Misunderstanding ba ang iiwan ako sa gate habang sinasabihan akong pabigat? Walang makasagot. Lumapit si Marcon at biglang lumuhod. Ma, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Tinignan siya ni Severina. Ang dating Severina baka niyakap na siya agad. Baka sinabing, "Tama na anak, kalimutan na natin." Pero ang Severina ngayon ay natututo na. Ang awa na walang hangganan ay nagiging daan para abusuhin ka ulit. "Tumayo ka, Marcon," sabi niya. "Hindi ko kailangan ng pagluluhod kung takot lang ang dahilan." Napayuko si Marcon. Si Celestina naman ay napahawak kay Gervasio. "Gervasio, gawin mo ang dapat gawin. Kausapin mo ang abogado." "Wala kang dapat ipagawa sa kanya, Severina. Ako ang kakausapin ninyo. Ako ang may-ari ng bahay. Ako ang inyong ina. At simula ngayon, hindi na ninyo ako kakausapin na parang pasanin." Nagbago ang mukha ni Gervasio. Naandoon ang hiya, takot at inis na pilit itinatago. "Ano ang gusto ninyong mangyari?" Tahimik na tinignan ni Severina ang loob ng bahay. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko kayo palalayasin ngayon. Hindi ako katulad ninyo. Bibigyan ko kayo ng 30 araw para ayusin ang sarili ninyo at humanap ng lilipatan." Napasinghap si Isabel. "Ma, saan kami pupunta?" "Tanong yan ng taong hindi nagtanong kung saan ako pupunta kahapon," sagot ni Severina. Tahimik si Isabel na parang sinampal ng katotohanan. Hindi ito paghihigante. Hangganan ito. Sa buong buhay ko, inuna ko kayo. Pero simula ngayon, hindi ko na hahayaang yurakan ninyo ako sa bahay na itinayo ng pawis ko at ng alaala ng inyong ama. Naglakad siya papunta sa kwarto niya. Sumunod sina Atty. Kael at Sister Maravilla. Naandoon pa rin ang baul, may bakas ng pilit na pagbukas. Pinulot ni Severina ang screwdriver sa sahig at tinignan si Marcon. "Pati ba naman ang baul ko, anak?" Hindi makatingin si Marcon. "Akala ko may kailangan lang tignan." Binuksan ni Severina ang baul gamit ang susi mula sa maliit niyang pouch. Nag-angat siya ng ilang lumang tela. Sa loob, nakita ng lahat ang mga resibo ng tuition, lumang report card, litrato ng 3 anak noong bata pa sila at mga liham na minsang sinulat nila sa kanya. Kinuha niya ang isang papel. Sulat iyon ni Gervasio noong elementary siya. "Ma, paglaki ko, bibilhan kita ng magandang bahay para hindi ka na mapagod." Naiyak si Nerissa sa pinto. Si Gervasio naman ay napatingin sa sulat at sa unang pagkakataon ay parang may pumutok na alaala sa dibdib niya. Ngunit hindi pa rin niya kayang magsalita.
Kinuha naman ni Severina ang maliit na card kay Isabel. Mama, ikaw ang pinakamaganda kahit lagi kang pagod. Namula ang mata ni Isabel. Napahawak siya sa bibig, ngunit wala siyang masabi. Huli, kinuha ni Severina ang drawing ni Marcon noong bata pa ito. Isang bahay, isang nanay, 3 anak at araw sa ibabaw. Sa ibaba ay nakasulat sa baluktot na letra, "Dito tayo palagi." Napatakip ng mukha si Marcon. Ibinalik ni Severina ang mga yon sa baul. Ito ang laman ng baul na gusto ninyong buksan. Hindi pera, hindi alahas. Kayo, ang kabataan ninyo, ang mga pangakong nakalimutan ninyo. Walang kumibo. Paglabas ni Severina sa bahay, naghihintay pa rin ang limousine. Hawak ni Nerissa ang kamay niya. Lola, pwede po ba akong bumisita sa inyo sa tahanan ng Sampaguita? Tanong ni Nerissa. Kahit kailan anak, pero wag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Tumagdo si Nerissa. Hindi po, gusto ko pong maging social worker balang araw para matulungan ang mga gaya ninyo. Napangiti si Severina sa bigat ng araw. Kung ganon, hindi na sayang ang lahat. Bago sumakay, lumingon siya sa mga anak. Nakatayo sila sa pintuan ng bahay. Si Gervasio na hawak ang lumang sulat, si Isabel na hindi maiharap ang muka kay Madam Odelia, at si Marcon na tila ngayon lang naunawaan ang salitang pagkawala. May 30 araw kayo. Gamitin ninyo hindi lamang para mag-impake, kundi para alalahanin kung sino kayo bago kayo lamunin ng yabang. Sumakay siya sa limousine. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa side mirror ang bahay na dating buong mundo niya. Ngulit sa halip na panghihinayang, kakaibang gaan ang naramdaman niya. Hindi pa tapos ang sakit, hindi pa tapos ang kwento. Pero sa araw na iyon, ang inang itinapon ay nakabalik hindi para magmakaawa, kundi para ipaalala na ang taong matagal nilang itinuring na pabigat ang siya palang tunay na haligi ng lahat ng pinanghahawakan nila. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi sa buhay ng isang tao, hindi lang isang bahay ang pwedeng tawaging tahanan. May pagkakataong ang mismong bahay na itinayo mo ang magiging lugar ng sugat, at ang lugar na akala mo ay pagtatapunan sa'yo ang siyang magiging simula ng panibagong buhay mo. Habang papalayo ang limousine mula sa bahay ng mga balagtas, tahimik lang si Severina sa loob ng sasakyan. Hindi na siya nakatingin sa side mirror. Kanina, sapat na ang isang sulyap upang makita niya ang mga anak niyang naiwan sa pintuan. Si Gervasio na tila ngayon lang naunawaan ang bigat ng lumang sulat na hawak niya. Si Isabel na hindi maiharap ang mukha kay Madam Odelia. At si Marcon na nakatayo na parang bata ulit, nawalan ng kakayahang magyabang matapos mabuksan ang baol ng kanilang nakaraan. Pero kahit parang siya ang nanalo sa araw na iyon, hindi saya ang nararamdaman ni Severina. May ginhawa, oo, may kaunting tapang na bumalik sa dibdib niya, ngulit nandun pa rin ang kirot. Dahil ang totoo, kahit gaano karami ang dokumentong magpapatunay na kanya ang bahay, walang papel ang makakapagpabalik sa dating lambing ng mga anak niya. Walang titulo ang kayang magbura sa salitang pabigat na narinig niya sa gate ng tahanan ng Sampaguita. Napansin iyon ni Attorney Kyle Andrada. Tahimik niyang isinara ang folder sa kandangan niya at tumingin kay Severina. Ginang Severina, kumusta po kayo? Napangiti ng bahagya ang matanda. Kanina, akala ko magiging magaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin ang dapat kong sabihin. Pero bakit parang mas mabigat pa rin? Sumulyap si Sister Maravilla mula sa kabilang upuan. Dahil hindi po kayo taong naghahanap ng ganti. Ina pa rin kayo. Kahit nasaktan, may parte pa rin ng puso ninyo ang umaasang sana hindi na umabot ng ganon. May mali ba roon, sister? Wala po, pero may hangganan ng pag-asa kapag paulit-ulit na kayong tinatapakan.
Nahawakan ni Severina ang rosaryo ni Donato. Noong buhay pa si Donato, lagi niyang sinasabi, "Vina, kapag tumanda tayo, uupo tayo sa harap ng bahay habang pinapanood natin ang mga apo natin." Akala ko iyon ang mangyayari. Hindi ko akalaing sa edad kong ito, matututunan ko pang magsimulang muli. Hindi pa huli, sabi ni Attorney Kyle. Minsan po ang pangalawang buhay ng tao nagsisimula kapag natapos na siyang mabuhay para lang sa ibang tao. Tahimik na tumanggo si Severina. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinanggi sa sarili niya ang katotohanan. Oo, mahal pa rin niya ang mga anak niya, pero hindi na sapat ang pagmamahal para payagan silang sirain siya. Pagbalik nila sa tahanan ng Sampaguita, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng lungkot, parang naghihintay ang buong lugar. Si Lolo Quirante ay nasa may puno ng nara, hawak ang gitara. Si Aling Bemilda ay nakasilip sa pinto ng kusina. Si Nay Orlina ay nakaupo sa tabi ng bintana, suot ang paborito niyang puting pamaypay sa buhok. Maging si Mang Telesforo na bihirang makialam sa usapin ay tumigil sa pagkukumpuni ng sirang bangko. Bumaba si Severina mula sa limousine. Sandaling nagkatinginan ng lahat. Pagkatapos, si Aling Bemilda ang unang nagsalita. "Ano, may pansit na ba kami?" Nagkatawanan ng ilan at doon unang napangiti ng totoo si Severina mula sa mangyaring lahat. "Hindi lang pansit," sagot niya. "Kung papayagan si Sister Maravilla, may gusto akong gawin para sa lugar na ito." Lumapit si Sister Maravilla. "Ano po iyon?" Tumingin si Severina sa paligid, sa kupas na pintura ng dingding, sa lumang wheelchair na kinakabitan na lang ng alambre, sa klinika na iisa lang ang kabinet ng gamot, sa kusinang kulang ang bentilasyon, sa mga kama na maayos ngunit halatang luma na. Nakita niya hindi lang ang kahinaan ng lugar, kundi ang puso ng mga taong nagpapatakbo nito kahit kulang sa pondo. "Gusto kong ipaayos ang tahanan ng Sampaguita, hindi para maging magara, kundi para maging tunay na tahanan. May maayos na klinika, may sapat na gamot, may kusinang hindi na tumutulo kapag umuulan, may mga kama na hindi masakit sa likod, at may maliit na hardin kung saan pwedeng maupo ang mga kagaya natin nang hindi pakiramdam ay naghihintay na ng katapusan." Natigilan si Sister Maravilla. "Ginang Severina, malaking gastos po iyon." Buong buhay ko, gumastos ako para sa mga anak kong akala kong matututong magmahal pabalik. Mahinang sabi ni Severina. "Ngayon, gusto kong gumastos para sa mga taong marunong magpasalamat kahit sa labat lang ang ibigay mo." Napaluha si Aling Bemilda. Si Lolo Quirante naman ay marahang tinudtog ang gitara. Parang pinapahiran ng musika ang bigat ng sandali. Ilang linggo ang lumipas. Nagsimulang magbago ang tahanan ng Sampaguita. Hindi minadali ni Severina ang lahat. Sa tulong ni Attorney Kyle, maingat na inayos ang pondo. Hindi siya basta naglabas ng pera ng walang plano. Kinausap nila si Director Maximo Larrazabal at Miss Elara Vintal mula sa Development Company upang bumuo ng legal na donation framework. Ayaw ni Severina na maging padalos-dalos ang lahat. Natuto na siya. Ang perang walang gabay ay pwedeng maging dahilan ng panibagong gulo. Dumating ang mga karpintero, pintor, tubero at elektrisyan. Si Mang Telesforo kahit residente na ay ayaw mapirmi. Araw-araw niyang binabantayan ang gawa. "Huwag ninyong tipirin ang tornilyo dyan," sabi niya sa isang batang karpintero. "Matatanda ang uupo dyan, hindi sa ako ng bigas." Natawa ang karpintero. "Opo, Tay Telesforo." Si Aling Bemilda naman ay naging tagasubok ng bagong kusina. "Kung hindi kasya ang dalawang malaking kaldero rito, mali ang sukat," reklamo niya. "Hindi pwedeng pang isang pamilya lang ang lutuan. Tahanan ito, hindi boarding house." Si Lolo Quirante ay nagmungkahi ng maliit na music corner. "Hindi porket matanda na, gamot na lang ang kailangan. Kailangan din ng kanta. Minsan ang puso hindi gumagaling sa tableta. Gumagaan sa tugtuging nagpapaalala na nabuhay ka rin ng masaya." Pumayag si Severina. Nagpalagay siya ng maliit na estante para sa gitara, lumang radyo at ilang songbook. Si Nay Orlina naman ay humiling ng salamin sa common room.
Bakit salamin? Tanong ni Leora, na ngayoy madalas nang bumibisita upang tumulong sa medical records ng mga residente. Para maalala namin na tao pa kami, hindi lang pasyente, hindi lang iniwan, tao. Malakas ang dating ng sagot na yon kay Severina, kaya sa bawat sulok na ipinapaayos niya, hindi lang ganda ang iniisip niya ang dangal. Makalipas ang 2 buwan, nagkaroon ng maliit na programa sa bagong ayos na pasilidad. Pinalitan ni Severina ang pangalan ng pangunahing gusali. Hindi na lang ito basta tahanan ng sampagita. Sa harap ng bagong pinturang pader, nakasulat ang karatulang Silong ni Donato, kalinga para sa mga nakatatandang iniwan, nasaktan at nais muling mabuhay. Nang unang makita ni Severina ang pangalan, hindi niya napigilang umiyak. Hinaplos niya ang bawat letra na parang mukha ni Donato ang hinahawakan niya. Natupad din Donato. Hindi sa paraan na pinangarap natin pero natupad. Samantala, sa bahay ng mga balagtas, kabaligtaran ang nangyayari. Ang 30 araw na ibinigay ni Severina ay naging mabigat na bilang ng mga araw ng kabalaisan. Si Herbacio niya dating laging tuwid ang likod kapag pumapasok sa bangko ay nagsimulang makaramdam ng hiya sa bawat tingin ng mga kasamahan. Kumalat ang balita sa subdivision at may nakaabot din sa opisina niya. Hindi man tuwirang pinag-usapan ng lahat, alam niyang may mga bulong-bulungan. Isang hapon, pinatawag siya ng regional supervisor niya si Mr. Octavio Renido. "Gervasio," sabi nito habang sarado ang pintuan ng opisina. "May mga reklamo rin kaming natanggap tungkol sa ilang personal loans na ginamit ang pangalan ng mother mo as reference. Hindi ito simpleng family matter kung may financial irregularity." Namula ang mukha ni Gervasio. "Sir, misunderstanding lang po yun. Hindi mahalaga kung sino ang nagsimula. Ang tanong, may alam ka ba?" Hindi makasagot si Gervasio. Sa puntong iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng mga taon na hinayaan niyang abusuhin si Severina. Kahit hindi siya mismo ang nanghihingi ng pera sa pensyon niya itong araw-araw, nanahimik siya. At minsan, ang pananahimik ng anak ay nagiging pahintulot sa pananakit ng iba. Si Isabel naman ay nawalan ng sunod-sunod na kliyente matapos umatras si Madam Odelia Rivas. Hindi siya sinira ng matanda, ngunit sapat na ang sinabi nitong, "Hindi ako komportableng makipagtrabaho sa taong kayang itago ang sariling ina, halang para gumanda ang imahe ng bahay." Mula noon, tila may pader nang nakaharang sa negosyo ni Isabel. May mga inquiries pa rin, pero kapag nalalaman ang nangyari, bigla silang hindi na natutuloy. Ang dating kaibigang mahilig makiselfie sa events niya ay unti-unting nanahimik. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng laptop, bigla siyang imiyak sa inis. "Bakit ba parang ako lang palang pinaparusahan?" sabi niya kay Nerissa na nag-eempake ng ilang gamit para lumipat muna sa dorm. Tumingin sa kanya ang anak. "Hindi po kayo pinaparusahan, ma. Hinaharap niyo lang po ang resulta." Nanlaki ang mata ni Isabel. "Ganyan ka na magsalita sa akin ngayon?" "Hindi po ako nagre-rebelde." Sagot ni Nerissa, naninginig ang boses, ngunit matatag. "Pero nakita ko po ang ginawa niyo kay Lola. Nakita ko kung paano niyo siya pinalabas sa likod kapag may bisita. Nakita ko kung paano kayo natahimik noong sinabihan siyang pabigat. Hindi ko po kayang magpanggap na wala iyon. Nanay mo ako. At lola ko siya," sagot ni Nerissa. "At siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal nang hindi nanunumbat." Hindi na nakasagot si Isabel. Mas masakit ang katotohanang nanggaling sa sariling anak. Si Marcon naman ang pinakagumuho ang buhay dahil hindi niya buksan ang baol at hindi niya nakuha ang inaasahang titulo. Sinugod siya ng mga pinagkakautangan. Isang gabi, may 2 lalaking dumating sa gate at malakas na kumatok. Si Trixia na sanay sa luho, ngunit hindi sa problema, agad nag-impake. "Aalis ako," sabi niya habang isinasara ang maleta. "Ngayon mo ako iiwan?" tanong ni Marcon. "Akala ko may makukuha ka sa nanay mo. Wala pala. Bakit pa ako magpapakastres dito?" "Trixia, mahal mo ba talaga ako?" Tumawa ito, maikli at masakit. "Marcon, sa bahay na ito,
Lahat tayo may kailangan sa isa't isa. Huwag kang magmalinis. Umalis si Trixia na may bit-bit pang ilang gamit na hindi naman kanya. Naiwan si Marcon sa kwarto, nakaupo sa sahig, hawak ang lumang drawing na nakita sa baul. Iyong bahay na may aram at sulat na, "Dito tayo palagi." Noon lang niya naalala na minsan pala siyang batang takot mawala ang nanay niya. Dumating ang araw na isa-isang lumipat ng bahay ang magkakapatid. Si Celestina ay hindi matanggap ang pagbagsak ng estado nila sa subdivision. "Gervasio, kausapin mo ang nanay mo. Hindi pwedeng basta tayo umalis dito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao?" "Mas mahalaga pa rin ba ang sasabihin ng mga tao?" Pagod na tanong ni Gervasio. "Natural, buong buhay nating binuo ang pangalan natin." "Hindi natin binuo. Tinuntungan natin ang pangalan ni Mama, tapos ikinahiya natin siya." Natigilan si Celestina. "Huwag mo akong sermonan. Kung hindi ka naging mahina, hindi tayo aabot dito." Sa pagkakataong iyon, hindi na nakipagtalo si Gervasio. Wala na siyang lakas. Ang dating bahay na pulo ng ingay at pagpapanggap ay unti-unting nauubos ng laman. Ang kwarto ni Severina ang huling hindi nila ginalaw. Kahit si Celestina hindi na pumasok doon. Parang may bigat ang bawat sulok. Parang bawat gamit ay tahimik na naniningil. Samantala, sa silong ni Donato, unti-unting natutunang mabuhay si Severina para sa sarili niya at para sa mga taong tunay na nangangailangan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay tuluyan na siyang gumaling. May mga gabi na nagigising pa rin siya, pawis ang noo, dahil sa panaginip ay nasa gate ulit siya. Naririnig niya ang boses ni Marcon, nakikita niya ang sasakyang papalayo. Kapag ganon, uupo siya sa tabi ng bintana at hahawak ang rosaryo. Isang gabi, naabutan siya roon ni Dr. Inigo Paler, isang geriatric specialist na inanyayahan ni Liora na mag-volunteer sa bagong klinika. Nasa edad 40 ito, mahinan magsalita at sanay makinig bago magbigay ng payo. "Hindi po kayo makatulog, Nay Severina?" Talong niya. "May mga alaala lang na kahit anong ayos ng kama, hindi napapahimbing." Umupo si Dr. Inigo sa malayong upuan. Sapat ang distansya para hindi siya ma-pressure. "Dok, normal po ba ang naging masamang anak? Kung ayaw ko munang silang makita?" "Hindi po. Ang pahinga mula sa nanakit sa atin ay hindi kasamaan. Minsan iyon ang unang hakbang para makapagpatawad nang hindi muling nagpapasakit." Pinag-isipan iyon ni Severina. Buong buhay niya, akala niya ang mabuting anak ay laging bukas ang pinto kahit paulit-ulit na binabagsakan ng buto. Ngayon niya natutunan na ang pinto ay pwede ring isarapan samantala, hindi dahil wala ng pagmamahal, kung hindi dahil kailangan ng protektahan ang natitirang lakas. Mula noon, mas naging malinaw ang layunin niya. Nagbukas siya ng maliit na sewing room sa silong ni Donato. May 6 na makinang panahi, tela, sinulid at maayos na ilaw. Doon niya tinuruan ang ilang caregiver, residente at kabataang volunteer na manahin ng kumot, punda, apron at simpleng damit. Si Nerissa ang darating na tutulong tuwing weekend. Dala niya ang kamera at notebook, kinukunanan ng mga kwento ng mga matatanda para sa social work project. "Lola," sabi ni Nerissa habang inaayos ang sinulid, "gusto ko pong kumuha ng social work sa college." Napatingin si Severina. "Sigurado ka? Hindi madaling trabaho iyon." "Alam ko po, pero noong nakita ko yung sa gate, doon ko naisip na ang dami palang matatanda na walang kakampi. Ayaw kong maging isa sa mga taong tumitingin lang." Hinawakan ni Severina ang kamay ng apo. "Kung iyan ang pipiliin mo, gawin mo hindi dahil galit ka sa mama mo, kung hindi dahil may gusto kang mahalin sa mundo." Tumango si Nerissa. "Opo, Lola. Dumating ang unang pagkakataong bumisita si Gervasio sa silong ni Donato. Hindi siya nagdala ng prupas o bulaklak. Dala niya ang isang folder. "Nay," sabi ni Liora habang papasok sa sewing room, "may bisita po kayo." Nang makita ni Severina ang panganay, bahagyang kumirot ang dibdib niya. Ngulit hindi siya tumayo agad.
tinapos niya munang tiklupin ang telang hawak. "Gervasio," sabi niya, "bakit ka naparito?" Umupo si Gervasio sa harap niya. Halata ang pagod sa muka. "Ma, kailangan ko ng tulong." "Anong tulong?" Inilabas nito ang dokumento. "May investigasyon sa bangko. Kailangan ko lang sana ng statement na wala kang reklamo sa akin tungkol sa paggamit ng pangalan mo sa ilang reference. Formality lang." Matagal na tinignan ni Severina ang anak. "Kumusta ka, ma? Iyan ba ang una mong sinabi?" Nayuko si Gervasio. "Ma, hindi ito ang oras para..." "Para saan? Para alalahanin na ako ang ina mo?" Hindi siya nakasagot. Kinuha ni Severina ang dokumento, binasa ng dahan-dahan at ibinalik sa kanya. "Hindi ako pipirma sa kasinungalingan, Gervasio." "Ma, mawawalan ako ng trabaho." "Kung ang trabaho mo ay nakasalalay sa pagtatakip ng mali, hindi ako ang dahilan kung bakit ka mawawala roon." Napatayo si Gervasio, halatang napipikon. Kahit kailan talaga, ang hirap niyong kausapin. Tahimik siyang tinignan ni Severina. "Hindi, anak. Ngayon mo lang ako narinig tumanggi." Umalis si Gervasio nang hindi nakapagpaalam ng maayos. Ngunit sa labas, nakita niya si Lolo Quirante na nagtuturo ng gitara sa isang batang volunteer. Narinig niya ang tawanan sa kusina. Nakita niya ang ina niyang nasa sewing room na pinapalibutan ng mga taong nirerespeto siya. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi pala nawala ang halaga ng ina nila. Baka sila ang hindi marunong makita. Sumunod namang dumating si Isabel makalipas ang ilang araw, may dalang mamahaling bulaklak at cake. Maayos ang make-up niya, ngulit halata ang kaba. "Ma," sabi niya, halos pabulhong, "miss kita." Tumingin si Severina sa bulaklak. "Maganda ang dala mo." "Para sa iyo iyan. Gusto ko lang sanang makipag-usap. Ang dami kasing nangyari. Nasira ang negosyo ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit." Umupo si Severina sa tabi niya. "Nalulungkot ako na nahihirapan ka." Biglang umasa si Isabel. "Kaya nga sana, kung matutulungan mo ako kahit puhunan lang. Maliit lang naman sa'yo mayan, ma. Promise, ibabalik ko." Dahan-dahang nawala ang lambot sa muka ni Severina. "Isabel, humingi ka ba ng tawad dahil nasaktan mo ako o dahil kailangan mo ng puhunan?" Naluha si Isabel. "Ma, bakit mo naman ginaganyan? Anak mo ako." "At ako ang ina mo nung iniwan ako." "Hindi naman ako ang nagsabi ng pabigat." "Pero nandoon ka at nanahimik ka." Parang may sumampal kay Isabel kahit walang kamay na dumampi sa mukha niya. Tumayo siya, nanginginig sa hiya. "Akala ko ba mabait kang ina?" Masakit iyon, ngulit hindi na bumigay si Severina. "Mabait pa rin ako, kaya nga hindi kita sinusumbatan araw-araw, pero hindi ibig sabihin ng bait ay magpapagamit ulit ako." Umalis si Isabel na umiiyak, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na hinabol ni Severina. Pinanood lang niya ang anak na lumayo tulad ng panonood sa sarili niyang iniwan sa gate noon. Ang pagkakaiba lang ay si Isabel ay may pagkakataon pang bumalik ng totoo. Pinakahuling dumating si Marcon. Hindi tulad ng dalawang kapatid, wala siyang dalang folder, bulaklak o cake. Gusot ang damit niya. Mahaba ang barbas at halatang ilang naggabi nang hindi nakakatulog. Natagpuan siya ni Liora sa labas ng gate, nakaupo sa bangketa. "Nay Severina," sabi ni Liora, "si Marcon po." Lumabas si Severina. Pagkakita sa kanya, tumayo si Marcon, ngunit hindi makatingin ng diretsyo. "Ma," sabi niya, basag ang boses, "hindi ako hihingi ng pera." Tahimik si Severina. "Wala na si Trixia. Hinahabol ako ng pinagkakautangan. Wala akong trabaho. Pero, napalunok siya. "Pero hindi ako pumunta para sabihin mong iligtas mo ako.
Hindi ko alam. Gusto ko lang makita ka. Matagal siyang tinignan ni Severina. Sa muka ni Marcon, nakita niya hindi ang lalaking sumigaw sa gate, kundi ang batang minsang gumuhit ng bahay na may araw sa ibabaw. Ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng awa. May bakanting trabaho rito, sagi niya. Napatingin si Marcon. Trabaho? Maintenance assistant. Magbubuhat ng gamit, mag-aayos ng sirang upuan, maglilinis ng bakuran, tutulong kapag may delivery. May sahod pero hindi malaki. May oras, may rules, at hindi ka anak ko rito kapag trabaho ang usapan. Empleyado ka. Napahiya si Marcon. Ma, seryoso ka? Gagawin mo akong janitor? Hindi kita gagawin kahit ano. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging taong hindi umaasa sa panluloko. Sumiklab ang dating yabang sa muka ni Marcon. Akala ko tutulungan mo ako. Ito ang tulong. Hindi kita papahirapan, anak. Umalis si Marcon nung araw na iyon na galit. Ngunit kinabukasan, bumalik siya. Walang salita. Kinuha niya ang wali sa gilid at nagsimulang maglinis ng bakuran. Ilang linggo siyang tahimik na nagtrabaho. Marami siyang mali. Minsan late, minsan mainiti ng ulo, minsan muntik ng sumuko. Ngunit si Mang Telesporo ang naging maghigpit niyang gabay. Hindi ganyan maghawak ng martilyo, saway nito minsan. Alam ko, sagot ni Marcon. Kung alam mo, bakit tabingi ang pako? Napangisi si Lolo Kirante sa malayo. Hayaan mo, Telesporo. Dati kasi puro pirma sa utang ang hinahawakan yan. Napahiya si Marcon pero hindi siya umalis. Sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang puna ng hindi naghahanap ng lusot. Dumating ang malakas na ulan sa San Aurelio makalipas ang ilang buwan. Bumaha sa mababang bahagi ng bayan. Maraming pamilya ang lumikas, kabilang ang ilang matatandang iniwang mag-isa sa mga bahay. Dahil maayos na ang pasilidad, ginawang temporary evacuation center ang silong ni Donato. Magdamag ang kilos ng lahat. Si Leora ay nag-aasikaso ng gamot, si Sister Maravilla ay naglilista ng pangalan, si Aling Bemilda ay nagluluto ng lugaw sa malaking kaldero. Si Lolo Kirante ay kumakanta sa mga batang umiiyak. Si Nerissa ay namimigay ng humot. At si Severina, kahit pinipigilan ni Dr. Inigo dahil sa puso niya, ay ayaw umupo. Nay, pahinga muna kayo, sabi ni Dr. Inigo. Kapag lahat sila may kumot na, sagot ni Severina. Sa gitna ng ulan, dumating si Marcon na basang-basa, may bitbit na 2 sakong bigas mula sa donation center. Hindi siya inutusan. Siya mismo ang bumalik matapos ihatid ang ilang evacuees. Diyan mo ilagay, utos ni Mang Telesporo. Tumanggo si Marcon at nagpatuloy sa pagbubuhat. Hanggang madaling araw, hindi siya nagreklamo. Nakita niya ang ina niyang umaalalay sa isang matandang lalaki na halos hindi makalakad. Nakita niya kung paano nito hinahawakan ng kamay ng bawat residenteng takot sa kulog. Nakita niya kung paano numiti si Severina kahit halatang pagod na. Bandang 3:00 ng madaling araw, naabutan niya ang ina sa kusina, naghuhugas ng tasa. Mahina ang ilaw. Sa labas, patuloy ang ulan. Pero sa loob ng silong ni Donato, may kakaibang init na unti-unting nabubuo. Hindi pa buo ang pamilya. Hindi pa tapos ang sugat. Hindi pa sapat ang isang paghingi ng tawad para burahin ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng baha, pagod at amoy ng mainit na lugaw, unang beses na naramdaman ni Severina na baka may mga anak na kailangan munang bumagsak ng todo bago matutong lumuhod, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tunay na pagsisisi. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, makikita natin na hindi lahat ng sugat ay gumagaling basta lang may humingi ng tawad. Minsan kailangan munang lumipas ang panahon, kailangan munang mapatunayan sa gawa ang pagsisisi,
at kailangan munang matutunan ng bawat isa na ang pamilya ay hindi lang nakukuha sa dugo. Pinapatunayan ito sa respeto, pananagutan at pagmamahal na hindi na pang-aabuso. Lumipas ang 2 taon mula nung gabing lumuhod si Marcon sa kusina ng silong ni Donato. Basang-basa pa rin ang paligid dahil sa baha habang nanginginig ang boses niyang humingi ng tawad kay Severina Balagtas. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Hindi iyon kagaya ng mga kwentong isang hakip lang ay burado na ang lahat. Hindi ganon ang tunay na buhay. May mga umagang nagigising pa rin si Severina na bumabalik sa isip niya ang gate ng tahanan ng Sampaguita at ang sasakyang papalayo at ang boses ng bunsong anak na nagsabing, "Huwag ka nang magpabigat sa pamilya namin." Pero may mga umaga ring iba na ang laman ng puso niya. May tunog na ng martilyo ni Mang Telesforo sa bakuran. May amoy ng mainit na tsaa mula sa kusina ni Aling Bemilda. May himig ng gitara ni Lolo Quirante. At may mga batang volunteer na nagtatawanan habang tinutulungan ang mga matatanda. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Severina na hindi kailangang bumalik sa dating bahay para matawag na may tahanan. Ang tahanan pala ay maaaring buuin muli, hindi mula sa pader, kundi mula sa mga taong marunong mag-ingat ng puso mo. Ang silong ni Donato ay naging kilala sa buong San Aurelio at maging sa Karatig Bayan. Hindi ito marangyang institusyon, ngulit maaliwalas, malinis at may dignidad ang bawat sulok. May maliit na klinika na pinamamahalaan ni Liora Manansala na ngayon ay full-time head nurse na. May consultation room kung saan regular na bumibisita si Dr. Inigo Paler upang tingnan hindi lang ang blood pressure ng mga matatanda, kundi pati ang kanilang kalungkutan. May sewing room kung saan nagtuturo si Severina ng pananahi sa mga caregiver, kabataang walang sapat na kakayaang mag-aral at ilang senior citizen na gustong muling makaramdam na may silbi pa sila. Hindi na siya basta tinatawag na Aling Severina. Sa lugar na iyon, kilala na siya bilang Naivina. Sa una, naiilang siya sa tawag na iyon. Pakiramdam niya masyado itong malambing para sa babaeng ilang beses nang itinulak ng sariling pamilya. Pero kalaunan tinanggap niya rin. Dahil sa bawat Naivina na binibigkas ng mga tao sa silong ni Donato, hindi niya naririnig ang awa, naririnig niya ang respeto. Si Nerissa naman ay nasa 2 taon na sa kolehiyo, kumukuha ng social work. Tuwing Sabado, umuuwi siya sa San Aurelio at tumutulong sa documentation ng mga residente. May dala siyang recorder, notebook at camera. Kinukuha niya ang kwento ng bawat matandang naroon. Si Nay Orlina na 10 taon nang hindi dinadalaw ng anak, ngunit natutong magbasa ng tula sa gabi. Si Lolo Quirante na dating musiko at ngayon nagtuturo ng gitara sa mga batang volunteer. Si Aling Bemilda na dating kusinera sa barko at ngayon pinakamasungit ngunit pinakamalambing na tagaluto ng lugaw sa buong tahanan. Isang hapon habang tinuturuan ni Severina si Nerissa kung paano ayusin ang laylayan ng kumot, napansin niyang tahimik ang apo. "May problema ka ba, anak?" tanong ni Severina. Umiling si Nerissa, ngulit hindi nakatingin. "Wala po, Lola." Kapag ang taong nagsabing wala habang nakatitig sa tela, ibig sabihin may mabigat na tinatago. Napangiting mahina si Nerissa. "Namimiss ko lang po yung panahong po pa tayo." Natigil ang kamay ni Severina sa pananahi. "Ako rin, anak. Pero minsan ang binabalikan nating buo ay hindi pala tunay na buo. Minsan tahimik lang ang bitak dahil may isang taong laging nagtatapal. Pero posible pa po bang maging pamilya ulit?" Tumingin si Severina sa bintana. Sa labas nakita niya si Marcon na nagtutulak ng wheelchair ng isang bagong residenteng lalaki. Hindi ito nagmamaduli, hindi rin nagrereklamo. May pawis sa loo, ngunit may kakaibang kapanatagan sa kilos. "Posible," sagot ni Severina. "Pero hindi na katulad ng dati. At baka iyon ang mas mabuti." Si Marcon ang unang totoong nagbago sa 3 kamagkapatid. Hindi siya naging perpekto. May mga araw pa ring mainit ang ulo niya. May mga gabing tahimik siyang makaupo sa likod ng gusali, tila kinakain ng hiya sa lahat ng ginawa niya noon. Pero hindi na siya tumatakas. Kapag napapagalitan siya ni Mang Telesforo, hindi na siya umaalis. Kapag may kailangang buhatin, nauuna siya. Kapag may bagong residenteng umiiyak dahil iniwan ng pamilya, siya ang minsang tahimik na naglalagay ng baso ng tubig sa tabi nito.
Isang araw lumapit si Severina habang nagpapahinga siya sa hardin. "Ma," sabi ni Marcon, "may gusto sana akong sabihin." "Ano yun?" "May tumawag sa akin na dati kong pinagkakautangan. Tapos na ang hulog ko sa isa. May dalawa pa pero nagbabayad ako buwan-buwan mula sa sahod ko rito." Tahimik na tumanggo si Severina. "Mabuti iyon. Hindi ko sinasabi para purihin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko na ginagamit ang pangalan mo. Kahit reference, hindi na. Kahit kailan." Matagal siyang tiningnan ng ina. Sa mata ni Marcon, hindi niya nakita ang yabang na minsang sumugat sa kanya sa gate. Nakita niya ang pagod, hiya at unti-unting pagtayo. "Anak," mahinang sabi ni Severina, "hindi man agad nabubura ang nakaraan, nakikita ko ang ginagawa mo." Napayuko si Marcon. Para sa kanya, sapat na iyon. Hindi pa man ganap na kapatawaran, iyon ang unang sinag ng tiwalang matagal niyang winasak. Samantala, sina Gervasio at Isabel ay hindi ganun kabilis natutong magbago. Si Gervasio ay nasuspend sa trabaho sa bangko matapos ang investigasyon sa ilang transaksyon na gumamit ng pangalan ni Severina bilang reference ng walang sapat na pahintulot. Hindi siya nakulong, ngunit napilitan siyang mag-resign. Si Celestina, na nooy laging ipinagmamalaki ang apelyidong Baglatas kung may pakinabang, unti-unting lumamig ang pakikitungo sa kanya. "Hindi ganito ang buhay na pinangako mo sa akin, Gervasio." Sabi nito isang gabi sa inuupahan nilang maliit na apartamento. "Hindi ko rin pinangako sa sarili ko na magiging ganito." Pagod na sagot ni Gervasio. "Kung kinausap mo lang na maayos ang nanay mo, baka hindi tayo ganito." Napatingin si Gervasio sa asawa. "Kinausap? Celestina, narinig mo rin ang sinabi ni Marcon. Nakita mo rin kung paano natin siya itinapon. Huwag mong gawing parang utang pa niya na hindi niya tayo iniligtas." Na hindi nakasagot si Celestina. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang utusan si Gervasio na ipaglaban ang yabang nila. Dahil alam nilang pareho, ang pagbagsak nila ay hindi gawa ni Severina. Bunga iyon ng matagal nilang pagpapanggap. Si Isabel naman ay nagsara ng kanyang events business. Matagal niyang sinisi ang ibang tao, si Madam Odelia, ang mga kapitbahay, ang chismis, maging si Nerissa. Noong nakita niyang unti-unting lumalayo ang sariling anak sa kanya, doon siya unang natakot. Isang gabi, pumunta si Jezabel sa dorm ni Nerissa dala ang simpleng pagkain. "Anak," sabi ni Jezabel, "pwede ba tayong mag-usap?" Nagdalawang isip si Nerissa, ngulit pinapasok niya ang ina sa waiting area ng dorm. "Hindi ako pupunta rito para piliting kang kampihan ako," sabi ni Jezabel, halatang hirap sa bawat salita. "Gusto ko lang sabihin na mali ako, kay Lola, sayo, sa lahat." Tahimik na tumingin si Nerissa. "Bakit ngayon, ma?" Napaluha si Jezabel. "Kasi ngayon ko lang naramdaman ang pakilamdam na iwan ng taong mahal mo. Noong unti-unti kang lumalayo sa akin, doon ko naintindihan na baka ganun din ang naramdaman ni Mama noong kami ang lumayo sa kanya." Hindi agad siya niyakap ni Nerissa, ngunit hindi rin niya itinaboy. "Kung totoong nagsisisi ka, ma, huwag mo lang sabihin sa akin. Sabihin mo kay Lola. Pero huwag kang pupunta para humingi ng tulong. Pumunta ka para makinig." Ilang buwan pa bago nagkaroon ng lakas sina Gervasio at Jezabel na humarap kay Severina nang walang dalang dokumento, walang hinihinging pirma, walang hinihinging pera. Ngunit bago iyon mangyari, dumating muna ang huling pagsubok na muntik muling gumiba sa buong pamilyang unti-unti palang natututong tumayo. Nabalitaan ni Gervasio at Jezabel na binabalak ni Severina na gawing formal na foundation ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian. Sa tulong ni Attorney Kael, nais niyang ilitat ang kita mula sa lupa at ilang bahagi ng bahay sa silong ni Donato Foundation upang matiyak na kahit mawala siya, magpapatuloy ang tulong sa mga matatanda at kabataang nangangailangan. Doon muling gumising ang lumang takot sa puso ni Gervasio at Jezabel. Hindi pa ganap ang pagsisisi nila noon. May natitira pang paniniwalang bilang anak, may karapatan sila sa lahat. Lumapit sila sa isang kilalang notaryo sa Karatig Bayan, si Rodolfo Samaniego.
Isang lalaking magaling magsalita at mas magaling kumita sa gulo ng pamilya. Kung mapapatunayan nating hindi na fully competent ang nanay ninyo, sabi ni Rodolfo habang nakasandal sa upuan, maaaring mai-hold ang foundation transfer. Kailangan lang ng statements, maybe medical concern, memory issues, emotional manipulation. Napatingin si Gervasio kay Jezabel. May bahagi sa kanila na alam na mali iyon, ngulit may bahagi ring natatakot mawalan ng tuluyan. Hindi pa delikado yan? Tanong ni Jezabel. Delikado lang kung walang kwento, sagot ni Rodolfo. At sa korte, ang unang nananalo ay ang may mas maayos na kwento. Kaya nagsimula ang panibagong gulo. May kumalat na balita na niloloko raw si Severina ni na Attorney Kael at Sister Maravilla. May nagsabing ginagamit lang daw ng silong ni Donato ang pera ng matanda. May nagparating pa sa lokal na opisina ng social welfare na baka raw hindi na malinaw ang isip ni Severina at pinipilit lamang siyang pumirma sa mga dokumento. Masakit yon para kay Severina, hindi dahil natakot siya sa kaso, kundi dahil matapos ang lahat, kaya pa rin pala ng dalawa niyang anak na pagdudahan ng isip niya para lang protektahan ng inaakala nilang mana. Isang gabi, habang nasa opisina ng silong ni Donato sina Attorney Kael, Liora, Dr. Inigo, Sister Maravilla, Nerissa at Marcon, tahimik na nakaupo si Severina sa dulo ng mesa. "Ma," sabi ni Marcon, nanginginig sa galit. "Ako ang kakausap kina kuya at ate. Hindi na tama ito." Umiling si Severina. "Hindi galit ang kailangan natin ngayon. Katotohanan. Pero sinisira ka nila. Tagal na silang nagsakit sa akin. Ang pinagkaiba lang ngayon, hindi na ako nag-iisa." Inabot ni Dr. Inigo ang medical evaluation. "Nay Severina, malinaw ang resulta. May heart condition kayo, oo, pero wala pong indikasyon na hindi kayo capable magdesisyon." Ibinagdag ni Attorney Kael, "May ebidensya rin tayo ng financial independence, legal ownership at testimonies. Hindi nila basta-basta mapapawalang bisayang gusto ninyo. Kung kailangan kong humarap, haharap ako, hindi para ipahiya sila, para tapusin na ang maling paniniwala na kapag matanda na ang isang ina, pwede na siyang utusan, takutin o gawing bingsalak sa sariling desisyon." Umabot sa hearing ang usapin. Sa maliit na bulwagan ng korte, naroon sina Gervasio at Isabel, parehong halatang balisa. Naroon din si Rodolfo Samaniego, dala ang ilang papel na pilit pinapakitang legal. Sa kabilang panig, kalmado si Severina, katabi si Ate Kael. Nasa likod niya sina Liora, Sister Maravilla, Dr. Inigo, Nerissa, Marcon, Mang Erpino at ilan pang residente ng silong ni Donato. Unang tumistigo si Dr. Inigo. Maayos niyang ipinaliwanag na si Severina ay physically vulnerable dahil sa edad at kondisyon sa puso, ngunit malinaw, maingat at consistent ang pag-iisip. Sumunod si Liora na nagsalaysay kung paano niya nakita noon ang kakulangan ng gamot ni Severina habang nasa sariling bahay pa ito. Hindi siya nanira, hindi siya nagdagdag, sinabi lang niya ang totoo. Si Sister Maravilla ang sumunod. Ikinuwento niya ang araw na iniwan si Severina sa tahanan ng Sampaguita. Hindi niya kailangang palakihin ang eksena. Sapat na ang tahimik niyang paglalarawan kung paano nakatayo ang matanda sa gate, hawak ang rosaryo, matapos marinig ang salitang pabigat mula sa sariling anak. Tumistigo rin si Mang Erpino, ang dating kartero. "Matagal ko pong kapitbahay si Vina," sagi niya sa hukom. Kung may kahinaan man siya, iyon ang sobrang pagmamahal niya sa mga anak niya. Pero hindi po siya mahina ang isip. Ang totoo, siya ang pinakamalinaw mag-isip sa kanilang lahat dahil siya lang ang matagal nang nakakakita ng katotohanan pero piniling manahimik. Nang si Nerissa ang tumayo, halos hindi makatingin si Isabel. Naninginig ang kamay ng dalaga pero buo ang tinig. "Mahal ko po ang mama ko. Mahal ko rin po ang mga tiyo ko. Pero mas mahal ko ang katotohanan. Nakita ko po kung paano itinago si Lola kapag may bisita.
Nakita ko po kung paano hindi binigyan ng tamang respeto sa sariling niyang bahay. At nakita ko po kung paano siya iniwan. Kung may taong nagmanipula kay Lola, hindi po sina Ate Kael o Sister Maravilla iyon. Ang nagmanipula po sa kanya ay kaming pamilya niya sa matagal na panahon dahil alam naming mahal niya kami at hindi siya lalaban. Napayuko si Isabel at nagsimulang umiyak. Huling tumayo si Marcon. Hindi siya pinilit ni Severina, ngunit siya mismo ang nagdesisyon. Ako po ang nagsabi sa nanay ko na pabigat siya. Ako po ang paulit-ulit ng hingi ng pera. Ako po ang gumamit ng awa niya. At noong bumagsak po ako pa rin ang binigyan niyang trabaho, hindi para konsintihin ako, kundi para matuto akong mabuhay ng tama. Kung may isang taong dapat pagdudahan sa kwartong ito, hindi po si Mama. Kami po, dahil kami ang nakalimot kung sino siya. Tahimik ang buong bulwagan matapos iyon. Sa huli, pinagtibay ng korte ang karapatan ni Severina na pamalahanan ang kanyang sariling ari-arihan at ituloy ang pagtatatag ng foundation. Binalaan sina Gervasio at Isabel tungkol sa paninirang puri at pagtatangkang hadlangan ang legal na desisyon ng kanilang ina. Si Rodolfo Samaniego naman ay naharap sa reklamo dahil sa kahina-hinalang paraan ng pangangalap ng pahayag laban kay Severina. Paglabas ng korte, hindi agad umalis si Severina. Nakita niya sina Gervasio at Isabel na nakatayo sa gilid, parehong hindi makalapit. Sa kanilang muka ay wala na ang dating yabang, wala na rin ang dating pagpapanggap. Ang natira ay pagod, hiya, at takot na baka tuluyam na nilang hindi patawarin ang kanilang ina. Si Gervasio ang unang lumapit. "Ma," sabi niya halos pabulhong, "hindi ko na alam kung paano magsisimula." Tumingin si Severina sa kanya. "Magsimula ka sa totoo." Napaluha si Gervasio. "Nahiya ako sa pinagmumulan natin. Nahiya ako na mananahi ka. Nahiya ako na mahirap tayo noon. Kaya noong umangat ako, gusto kong burahin lahat ng alaala ng hirap. Hindi ko naisip na pati ikaw, binubura ko na rin." Napapikit si Severina. Masakit marinig, pero kailangan. Lumapit si Isabel, hawak ang panyo. "Ma, ginamit ko ang ganda ng bahay, ang pangalan natin, ang imahe natin para magmukhang matagumpay. Pero ang totoo, takot akong makita ng ibang tao kung saan kami nagsimula. Pinagtakpan kita, Ma, hindi dahil nakakahiya ka, kundi dahil ako ang punong-puno ng hiya sa sarili ko." Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi sila hinakap agad ni Severina. Hindi niya sinabi na kalimutan na ang lahat. Sa halip, sinabi niya ang pinakamahirap ngulit pinakamakatarungang bagay. "Hindi ko pa kayang ibalik ang dati at baka hindi na dapat ibalik ang dati. Pero kung gusto niyong bumawi, gawin niyo sa gawa. Hindi sa iyak, hindi sa pangako, hindi sa harap ng korte, sa araw-araw." Tumango sina Gervasio at Isabel. Sa pagkakataong iyon, hindi sila humingi ng pera, hindi sila humingi ng pirma, hindi sila humingi ng bahay. Humingi lang sila ng pagkakataong patunayan na may natitira pa silang kabutihan. Lumipas ang isa pang taon. Sa ikatlong anibersaryo ng Silong ni Donato Foundation, nagdaos sila ng simpleng pagtitipon sa hardin. May mga lamesang may puting mantel, mga lutong bahay ni Aling Bemilda, musika ni Lolo Kirante at ng mga batang tinuruan niya, at maliit na exhibit ng mga kumot, apron at damit na tinahi sa sewing room ni Severina. Naroon ang mga volunteer, residente, kapitbahay at mga pamilya na natutong bumalik sa matatandang kaanak matapos malinig ang kwento ng Silong ni Donato. Dumating sina Gervasio at Isabel nang walang magarang damit. Si Gervasio ay may dalang mga silyang hiniram mula sa barangay at siya mismo ang nag-ayos sa ilalim ng tolda. Si Isabel naman ay nag-volunteer mag-organize ng programa, ng libre, hindi bilang negosyo, kundi bilang serbisyo. Hindi naging madali para sa kanya ang tumanggap ng utos mula kay Sister Maravilla, ngulit ginawa niya. Kapag may mali, tinatama niya ng hindi nagmamalaki. Si Marcon ay nasa likod ng stage, nag-aayos ng extension cord.
Nang makita niya ang kapatid, nagkatinginan sila sandali. Walang mahabang usapan, isang tangulang. Ngunit sa pamilyang matagal nang napunit, minsan ang isang tahimik na tango ay simula na ng tahi. Bago magsimula ang programa, lumapit si Nerissa kay Severina. "Lola, ready na po kayo?" Nakangiti si Severina. Suot niya ang simpleng bestida at pearl brooch na minsang ipinahiram ni Aling Bemilda noong unang araw ng kanyang pagbabalik. Mas maputi na ang buhok niya, mas mabagal ang lakad, ngunit mas mapayapa ang mukha. "Handa na," sabi niya. Sa harap ng lahat, tumayo si Severina sa maliit na entablado. Katabi niya ang larawan ni Donato, may sampagitang nakasabit sa frame. 3 taon na ang nakalipas. Dinala ako sa lugar na ito hindi dahil pinili ko, kundi dahil iniwan ako. Akala ko noon, iyon na ang pinakamasakit na dulo ng buhay ko. Pero hindi pala. Minsan, ang lugar na pinag-iwanan sa'yo, ang syaring lugar kung saan mo matatagpuan ang sarili mo. Tahimik ang lahat. Ang bahay na dati kong itinayo para sa pamilya ko ay hindi ko nagagawing dahilan ng away. Sa tulong ni Attorney Kyle, napagdesisyonan kong gawing Balagtas Family Learning Home ang bahay na iyon. Doon mag-aaral ng libre ang mga nais maging caregiver, mananahi at community volunteer. Ang dating bahay na puno ng sakit ay magiging lugar ng pagkakatuto. Napatingin sina Gervasio, Isabel at Marcon sa ina. Hindi nila alam ang desisyong iyon. Hindi ko ibinebenta ang alaala. Binibigyan ko ito ng bagong silbi. Napaluha si Nerissa. Si Marcon ay napayuko. Si Isabel ay humawak sa dibdib. Si Gervasio naman ay tahimik na umiiyak, hindi na tinatago. Pagkatapos ng programa, lumapit ang 3 anak kay Severina. Walang dramatikong paglunuhod, walang sigawan, walang pilit na eksenang pangmadla. Sa ilalim ng puno ng nara, tahimik silang humarap sa ina. "Ma, pwede ba kaming tumulong sa learning home?" Hindi bilang tagapagmana, bilang volunteer, bilang anak na gustong bumawi. Tinignan si Severina isa-isa. Sa dibdib niya, naroon pa rin ang bakas ng sugat, ngunit hindi na iyon bukas at duguan tulad noon. Piklat na ito. Paalala ng sakit, ngunit hindi na siya pinapahinto mabuhay. Pwede, pero tandaan nyo, ang pagbawi ay hindi proyekto. Hindi ito natatapos sa ribbon cutting. Araw-araw itong ginagawa. "Opo ma," sabi nilang sabay-sabay. Doon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, kusa silang lumapit at yumakap sa kanya. Hindi mahigpit na parang inaangkin siya. Hindi desperado na parang may hinihingi. Yakap iyon ng mga taong marunong nang mag-ingat. Hindi agad nawala ang lahat ng sakit, pero may katahimikan na bumaba sa puso ni Severina. Katahimikang nagsasabing hindi man ibabalik ang nakaraan, maaaring itama ang direksyon ng hinaharap. Sa huling eksena ng araw na iyon, nakaupo si Severina sa hardin ng silong ni Donato. Katabi niya si Nerissa. Tinuturuan niyang tapusin ang isang puwenda. Sa di kalayuan, tumutugtog si Lolo Kirante ng malambing na hinig. Si Aling Bemilda ay namimigay ng turon sa mga bata. Si Mang Telesporo ay pinagagalitan si Marcon dahil tabingi raw ang pagkakalagay ng isang karatala. Si Leora at Dr. Inigo ay nagtatawanan habang inaayos ang medical booth. Si Sister Maravilla naman ay nakatayo sa gilid, tahimik na pinagmamalasakit ang tahanang dating kulang sa gamit, ngunit ngayon ay puno ng buhay. Dumating sina Gervasio at Isabel nang may dalang kahon ng mga libro sa learning home. Hindi na sila pumasok na parang may-ari. Pumasok sila na parang mga taong natutong kumatok. Tumingala si Severina sa langit. Sa buluhag na kalawakan, tila naroon ang ngiti ni Donato. "Donato," Bulong niya. "Hindi naging perpekto ang pamilya natin. Nasaktan ako. Naligaw sila. Pero natuto silang bumalik ng may respeto." Huminga siya ng malalim. Sa wakas, hindi na siya ang inang itinapon.
Hindi na siya ang matandang pabigat. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa gate habang pinapanood ang sasakyang papalayo. Siya si Severina Balagtas, ina, mananahi, tagapagtatag ng silong ni Donato, at babaeng natutong ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar kung saan ka iniwan, kundi ang lugar kung saan muli mong natagpuan ang halaga mo. At sa dulo, ang tatlong salitang minsan niyang binitiwan, "Akin ang bahay," ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lang pala iyon tungkol sa titulo, lupa o pader. Iyon pala ay tungkol sa pagbawi niya sa sariling buhay. Dahil sa wakas, ang bahay na pinangarap niya noon ay hindi lang naging tahanan ng pamilya niya. Naging tahanan ito ng maraming taong minsang itinapon, mulit muling natutong mabuhay ng may dangal.